Bitawan mo ako. Paano ko hahayaang ang pato na nasa bibig ko'y lumipad pa? Tulong, tulong. Tulong. Bitawan mo ako. Bitawan mo siya. Kahit tagalinis, makialam ka sa usapin ko. Hindi mo tinanong kung sino ang River Dragon. River Dragon Masterway, sabi mo ang laki mo. Kasuklam-suklam mga pinang pamilya ng babae. Bakit hindi mo siya bitawan? Tinuturuan mo ako ng gagawin. Basagin mo ang mga binti ng matandang ito. Hayaan siyang lumuhod dito hanggang umaga. Pagkatapos, hingin mo ang bayad sa akin. Sabihin mo sa akin kung saan ka. Ihahatid na kita. Palasyo sa tuktok ng ulap. Tandaan mo, ang pera ang ugat ng lahat ng kasamaan. Nalakas loob kang magbigay aral sa akin. Halika na, bumangon ka. Kunin ang inyong sandata at pabagsakin siya. Presidente ng Tianmen Group. Mabuhay ang Dragonhead. Mabuhay ang Dragonhead. Dragon. Narito na sa dakilang siya ang mga pinuno ng 8 overseas branch. Hinihiling naming pamunuan ni Dragonhead ang pulong. Pag-usapan natin ang pulong bukas. Kailangan ko pang magluto para sa anak ko. Ninong ito. Hindi pa ito malilinaw sa ngayon. Ipaubaya mo muna ang pag-uwi sa kanya. O paano naman ang mga taong ito? Sa kalatagan ng araw, sino ang nag-utos na magdala kayo ng armas? Ibagsak nyo ang mga armas. Hindi pagkakaunawaan. Hindi nyo ako naintindihan. River Dragon Masterway. Ang lakas ng loob mo kanina ah. Paano ka naging master sa harap niya? Pwede nyo na lang akong tawaging siya ulong. Kung tatawagin kita ng ganyan, baka pabalin mo na naman ang binti ko, lumuhod ka rito. Hindi. Wei Ping, anong karapatan mo? Ito. Kasalanan ko lahat. Hindi ko nakilala ang kadakilaan ninyo. Bulag ako. Patawarin niyo po ako. Itaas ang kamay, itaas ang kamay. Kapag may ginawa ka uling mali, hindi lang ito ang aabutin mo. Umalis na kayo. Aalis na agad si Xiaolong. Umalis na kayo. Anong ginagawa niyo? Umalis na. Tatay? Hoy, anong tinitingnan mo? Wala, tara na. Ninong, eto ang buod ng trabaho ng Tianmen Group nitong nakaraang taon. Anak. Tay, may nakita akong tao sa kalsada. Parang ikaw yung likod eh. Imposible. Nagkakamali ka. Sino pa bang naglalakad sa gabi? Huwag kayong magpuyat maagang umuwi. Sige, ihatid ko muna si Yao Yao. Anak, okay lang. Ipapatong ko muna mag-ingat ka sa daan. Sandali lang. Tay, may isa pa ako. Nakahanap ako ng tita mo sa dating app. Magpakilala ka bukas sa blind date. Blind date. Pakikipagtipan. Hindi. Nagpapakulit lang itong bata. Sa tingin ko, masunurin din ang binata. Pagsunod sa magulang, di niya ako maililigtas kahit magsunog ako ng insenso. Ninong, hanggang kailan mo itatago sa binata? Noong buhay pa, si Wanyi nangako ako sanang pahuhusayin si Xiaohao, lumalakas ang Tianmen. Pero hindi pa handa ang batang to. Ni hindi niya makilala ang mga nasa paligid, maghintay ka lang. Pag-usapan natin mamaya. Tama nga.
Tingnan mo. Anong ginagawa mo? Ninong, may pakikipagtipan ka bukas. Kung may gusto kang babae, di ba pwede mong bigyan ng regalo? Ang puso ng karagatan. Hindi matatanggihan ng kahit sinong babae. Nagpapakulit ka rin. Puntahan mo at imbestigahan agad mga 40 tungkol sa paglilinis ng mga hotel kilos. Opo, tagapangulo. Kailangan kitang hanapin. Pasensya na, ikaw si Wang Yanchun. Oo, ako nga. Diretso na tayo kung gusto mo akong pakasalan, maghanda ng 90,000 na dote. Ipagpatuloy mo. Mag-aasawa na ang anak ko, bilhan mo siya ng mansyon tungkol sa kotse. Hindi masyadong mahal, pwede na ang motor na 500k or 600k. Ano pa? Kaming mga babae mahilig din sa aesthetic treatments, bumili ng bag o kung ano pa. Sige na nga, bigyan mo ako ng 20k monthly allowance. Ayoko sanang makipagrelasyon. Ano, may problema ba? Siguro nga, lumiko ka dapat kaliwa paglabas nandoon ang templo ng Fawa. Bakit pa pumunta sa Fahua Temple? Walang katuturan. Ang wishing pond sa Fahua Temple epektibo raw mag-grant ng wishes ang pagong. Anong healing? Hindi ba makatwiran ang mga hiling ko? Siya nga. Nagtataka ako, ang dami mong demands. Ano ba ang qualifications mo? Full-time housewife ako. Sales executive ng Xinhui Group ang anak ko. Walang limitasyong kinabukasan. Kapag pinakasalan mo ako, makikinabang ka sa akin. Nakalimutan kong itanong, anong trabaho mo? Magkano ang sahod mo? Tulong-tulong lang ako. Ang kinikita ko 3,000 hanggang 4,000. 3,000 hanggang 4,000. Mukhang kalya manamit, mas malaki pa sahod ng pulubi. Matanda ka na, walang patutunguhan, nakapag-blind date ka pang dukha, sayang sa oras. Chairman, nahanap na ang nagligtas sa'yo si Chen Jixing ang pangalan. 45 anyos na. Nakatira sa Xingfuli community. Maghahanda ba ng pasasalamat? Wala nang iba. Personal kong ibibigay ang malaking pasasalamat. Hoy, paano ka ba magsalita? Pwedeng magsalita ng maayos. Anong problema sa pagsisita ko? Huwag mong ipamukha ang kahirapan mo, kulang yang 3 to 4k para sa bag ko. Tara kayo, panoorin nyo to. Kung ayaw mo sa akin, umalis ka. Bakit mo dinudusta ang tao? Anong masama sa pagdusta sa'yo? Isang hamak na binatilyo. Sinong babae ang magkakagusto sa'yo? Sino ang may sabing hindi? Sino ka ba? Ang blind date mo, akin na siya. Isang dukhang binatilyo. Paano mo nagawang gawin yan? Napakasama mo. Magsalita kang maayos, huwag mo akong papaluin. Akala mo takot ako sa pananakot? Subukan mong saktan ako. Ang lakas ng loob mong paluin ako. Kung bastos ka pa, papaluin kita. Wala ka ng takas. Alam mo ba kung sino ang anak ko? Sales director siya ng Xinhui Group, mabibiyak ka agad. Xinhui Group, sige, hintayin ko. Kumusta anak? Ang nanay mo ay isang maton. Halika dito. Sinong may ganang magpakamatay? Huwag mo nga apihin ang nanay ko. Anak sila lang dalawa. Halimaw na matanda. Isang kaakit-akit na dalaga. Magandang babae. Bakit parang pamilyar ito? Parang kilala kaya't buksan mo ang mata at kilalanin mo ako. Wala akong pakialam kung sino ka. Huwag aapihin ang ina ko. Wala akong pabubuhayin sa inyo ngayon. Tikil! Isang tauhan na sumusuway sa amo. Pag-atake sa tagapangulo, Wang Hui, anong kapal ng mukha mo? Isang nasasakupan na lumalaban sa nakatataas. Pag-atake sa tagapangulo, Wang Hui, paanong naglakas ka ng loob? Tagapangulo. Wang Hui, tama? Opisyal ko itong ipapaalam. Nasibak ka sa Xinhui Group. Paalisin mo na ang nanay mo rito. Hindi tagapangulo. Hayaan mong magpaliwanag. Lumabas ka. Alisin siya. Tagapangulo, alam kong nagkamali ako. Tagapangulo, talagang mali ako. Lao Chen, opisyal na nagkakilala. Ako si Han Yunji. Salamat sa tulong mo kagabi. Walang anuman. Naniniwala akong sino mang may budhi ay magrereklamo sa ganitong sitwasyon. Lao Chen, hindi mo dapat alalahanin. Sinira ko ang blind date mo.
Kung talagang inaalala mo, maaaring maging maayos ito para sa akin. Nagloloko ka ba? Lao Chen, seryoso ako. Ako ay tagalinis sa hotel. Kumikita ng ilang libong yuan. Buhay mula sa ilalim ng lipunan. Ang halaga sa akin ay ugali mo. Hindi ko pakialam magkano kita mo. Mayaman naman na ako. Sige. Mayaman ka at mapilit. Pero malaki ang agwat ng edad natin. Hindi na nga babagay. Ano bang mali kay Tito? Medyo matanda na para sa'yo. Perpekto yan. Sabihin ang totoo, may anak ako. Mahigit 20 na siya, alalahanin mo. Magbigay ng anak ng libre. Hindi ba ito dobleng kasiyahan? May iba ka pa bang gustong sabihin? Hindi, wala talaga. Halika na, sumama ka sa akin. Hoy, saan ka pupunta? Siyempre, kukunin ang sertipiko. Kukunin ang sertipiko? Biglaan masyado. Lao Chen, simula ngayon, legal na tayong mag-asawa. Medyo mabilis nga lang. Sertipikado rin tayong magtrabaho. Di ko inasahang may sense of humor ka. Tama. Kapag may oras ka, tipunin mo mga anak. Para magkakilala tayong lahat. Sige. Tungkol sa bagong bahay, kapag tapos na ako, puntahan natin para tingnan. Sige. Para sa akin ito. Walang espesyal dito. Sana hindi mo ikainis. Bakit naman? Tulungan mo akong isuot ito. Ako. Sige. Nagustuhan mo ba? Mukhang maganda naman. Maganda ba ito o ako ang maganda? Okay, tapos na ako. Mauna na ako. Ninong, malayo na pero pinagmamasdan pa rin tayo. Sa tingin mo alam ni Han Yungshi ang tunay kong pagkatao? Imposibleng mangyari iyon. Top secret ang identidad mo. Narito na ba lahat mula sa overseas branch? Narito na lahat. Naghihintay na lang sa'yo. O pala, Ninong, yung River Dragon Waping kagabi magpapaluto ng wine table sa Chenmen Hotel. Espesyal na paghingi ng paumanhin sa'yo. Kailan ako magkakaroon ng panahon para asikasuhin siya? Chairperson, sabi mo bibigyan mo siya ng magandang regalo. Bakit ikaw mismo ang ipinadala? Hindi mo maintindihan. Isang matured, stable at gwapong lalaki tulad ni Lao Chen, saan ako makakakita ng ganyan? Nasa mata ng nagmamahal ang ganda. Chairperson, kakatanggap ko lang ng mensahe. Ang fiancé ng anak ni Chen Jixing, nagtatrabaho sa grupo natin, kamakailan lang sumali si Lin Mengyao intern sa Administration Department ngayon. Intern. Ipaalam sa personnel na i-promote at taasan sahod niya. Gawin siyang director ng administration. Pero chairperson, intern pa lang siya. Mahirap ang trabahong ito. Ito ang unang regalo para sa aking Lao Chen. Kahit limitado ang kakayahan ni Lin Mengyao, pwedeng sanayin. Magiging pamilya na tayo mula ngayon. Lao Chen. Nandito ba si Young Master Xiao? Hindi ka ba masyadong naghintay? Maghintay dito para kay Young Master Xiao, ikinagagalak namin. Maligayang kaarawan, Yao Yao, isang mayamang bulaklak para sa iyo. Salamat, Young Master Xiao. Sa totoo lang, salamat talaga kay Young Master Xiao kung hindi dahil kay Young Master Xiao na umaksyon. Ang Tianmen Hotel box na ito, hindi ito makibok gamit ang pera. Bakit hindi ka magmadali at pasalamatan siya? Salamat, Young Master Xiao. Uy, hindi ito malaking bagay. Nagawa ko ito sa salita ng tatay ko. Paano ba naman mayaman ang tatay ko? Ay oo nga pala, darating mamaya ang tatay ko. Talaga? Kailangan kong pasalamatan si Uncle Xiao. Hay, si Young Master Xiao talaga ang malakas mahusay sa kanyang sarili at may pribilehiyong pamilya. Tama. Si Young Master Xiao kasing edad natin ngayon, siya na ang Deputy GM ng Xinghui Group. Kain. Mahusay ang iyong nagawa nitong nakaraang taon. Iyong mga grado ay pasok sa akin. May Ninong, kahit mahirap, kahit pagod, sulit ito. Ayaw nga pala. Mula ngayon Tianmen dagdag puhunan sa kawanggawa, kumuha ng 75% ng kita ng kumpanya, magtatag ng pundasyong pangkawanggawa. Tatay?
Chenhao, ang tatay mo siya. Ano ang trabaho ng tatay mo? Mga pinagpipitaga ng panauhin. Nasa dakong yun ang paradahan, maaari po kayong mag-ingat sa paglakad. Sige, di na kailangang samahan pa. Tatay, bakit ka nandito? Uy, maraming customer sa hotel na tukulang sa tauhan nag-hire ng waiter ngayon, 300 piso kada araw. Probinsyano. Sige na tatay, huwag mo nang pakialaman. Mauna ka na. Sige, mauna na ako. Hoy, teka. Hoy, may magparada nga ng kotse namin. Ako pa magpaparada? May problema ka ba sa pandinig? Mag-ingat ka at baka magasgas. Hindi mo to kayang bilhin sa buong buhay mo. Shokon, huwag mong gawin to. Huwag mong tawagin ang tatay ko. Ano ba ang tatay mo? Ang tatay ko. Hindi ba yan ang trabaho ng tatay mo? Ah, tama ka. Gusto mo ng pera, di ba? Okay? Sapat na ba? Tigil. Tatay. Madaling pera yan. Pagkatapos magparada, puntahan mo ako sa VIP room. Waiter serbisyo, hindi ba't trabaho mo to? Kulang ako ng tagapaglagay ng tsaa sa VIP room. Halika rito. Tapos ka na. Hindi ba waiter ang tatay mo? Nagpapapanggap pa ba siyang waiter? Anak, huwag kang padalos-dalos. Okay lang to. Salamat sa mga kaibigan at pamilya. Salamat sa pagdalo sa birthday ko sa inyong abalang oras. Pasasalamatan ko rin ang aking nobyong si Chenhao sa paghanda ng napakagandang selebrasyon. Yaw, basta't masaya ka. Hoy, Direktor Zhao. Yaw, hinahanap ka ni Direktor Zhao. Kumusta po, Director Zhao? Ano po ang kailangan ninyo sa akin? Miss Lin, congratulations sa promotion mo. Opisyal kang itinalaga bilang Chief Executive Officer, 2 milyon ang sahod kada taon. Ano? Ako ang Administrative Director? Mamaya, may maghahatid ng listahang ito. Pakisabi ng chairperson, magiging pamilya na raw tayo. Huwag nang pag-usapan ng estado. Yaw, ang galing. Yaw, yayaman ka na. Oh, magiging executive ka na. 2 milyon ang sahod. 2 milyon. Congratulations, Yaw. Naging director ka agad ng Xinghui Group. Halatang pinahahalagahan ka ni Mr. Han na inggit na nga ako. Ang ibang tao sa hinaharap hindi nakarapat-dapat sa iyo. Xinghui Group. Kumpanya ito ni Yunxi. Diretsong naging direktor. Mabait naman si Yunxi. Pinahinto mo ako, pabagalin mo muna ako. Biglaan masyado ang balitang ito. Yaw, makinig ka sa akin. Sa tingin ko mali ito. Kakasimula mo pa lang sa trabaho, intern ka pa lang. Paano ka aakyat agad sa mataas na posisyon? Chen, ano masasabi mo? Kung ganun ang paniniwala mo, ibig mong sabihin, hindi nakarapat-dapat si Yaw dito? Naiinggit ka ba? Ayaw mong mas magaling ang iba? Naku, paano nangyari yun? Ako ang nobyo ni Yaw. Mas masaya ako sa kanyang promosyon. Bakit ako maiinggit sa kanya? Medyo kakaiba lang ang dating nito. Tama na, Chenhao. Direct Zhao mismo ang nag-announce nito. Peke pa kaya ito? O sa tingin mo hindi ako karapat-dapat? Sa tingin mo ba hindi ako karapat-dapat? Hindi naman, oo talaga. Hindi ko sinasadya yon. Yaw, makinig ka sa paliwanag ko. Hindi ako... Huwag ka nang magsalita. Ayokong marinig yan. Isang tao halatang walang kakayahan, hindi pa rin niya nakikita ang kabutihan ng iba. Ang saklap naman. Panoorin nating umangat si Yaw, isang hamak na nagtatrabaho ng ilang libo kada buwan. Nagdulot ito ng krisis. Yaw, iwanan mo na ang ilang bagay. Malaking araw mo ngayon, dapat ipagdiwang kaya't gumawa tayo ng nakakaganyak. Magdiwang, di ba? Ang lalaking yon, halika rito. Anong ginagawa mo? Tinawag kita. Ako. Kalokohan, halika na rito. Kayong mga manggagawa. Mahilig ka ba sa alak? Magpakita ka naman, paligayahin natin si Yaw at ang iba. Pag-inom? Nagbibiro ka ba? Bakit mo pinainom ang tatay ko? Ano sa tingin mo ang tatay ko? Siya! Ano sa palagay mo? Narito siya para paglingkuran tayo. Kung hindi, sa kanyang estado, ano ang karapatan niyang manatili dito? Anak, kalimutan mo na yan. Yaw, huwag mo siyang pabayaan. Manggulo? Sa tingin ko maganda ang mungkahi ni Ji Xiao. Yaw, bakit ikaw pa? Hindi ko sinabing libre ang pag-inom niya.
Magtataas siya ng baso para kay Yao Yao. Bibigyan ko siya ng $1,000 kung uubusin niya. Ito ang kanyang. Anong tostado? Ang tatay ko ay nakatatanda kay Yao Yao. Paano tatawag ang nakatatanda sa mas bata? Yao Yao, sabi mo. Ako'y malapit ng maging direktor, hayaan mo siyang magbigay ng inumin. Ano ang problema? Yao Yao, nakita ka ni Tio Chen mula pagkabata, may itatanong ako sa'yo. Sa harap ng maraming tao. Tatawag ba si Tio Chen sa'yo bilang junior? Tio Chen, kumikita ka ba? Hindi madali. Bihira si Ji Xiao maging mapagbigay tungkol sa tostadong ito, seremonya lang ito. Oh, bakit ka nag-aatubili? Magagandang alak ito. 10,000 bote kung hindi sa kaarawan ni Yao Yao, hindi mo makakainom nito sa buhay mo. Kumusta? Kumusta matandang Chen tapos na ako rito? Mananghalian tayo. Ako ay... Paano ang mga magulang? Hoy, wala siyang oras sa'yo. Naghihintay kami para sa tostado kay Meng Yao. Meng Yao? Tostado? Kakatwa ito. Walang biyanang lalaki ang tostado sa manugang. Anong manugang? Matandang babae ka, huwag kang magsalita ng kalokohan, hindi ako pakakasal kay Chen Hao. Hoy, tatawag siya kay Meng Yao. Bibigyan ko siya ng $1,000, hindi ka ba nobya niya? Masayang pagbabahagi. Bakit hindi ka sumama at magtostado kay Yao Yao? Kumita ng pera, hindi ito mahirap. Mabuti, napakabuti. Pupunta ako dyan. Pangahas ka, matanda raw ako? At pinapunta pa ako para mag-toast sa kanya. Parang galing ito sa personnel department ng grupo natin. Xiao Kun. Xiao Kun, Lin Mengyao. Sige. Ayan na. Opo. Pupunta na ang girlfriend mo para hanapin ka. Masaya ka ba? Kapag dumating siya mamaya, hindi ka na makakatawa. Ayon sa'yo, maganda naman ang crush mo. Gusto kong makita aling tiyahin ang magkakagusto sa walang kwentang basura na tulad mo. Ah, ikaw pa. Chen Hao, naririnig mo ba ako? Kanina lang sinabi ni Meng Yao na hindi siya pakakasalan ka. Lin Meng Yao, ano ang ibig sabihin nung kanina? Kailangan bang diretsuhin kita? Chen Hao, tignan mo ang sarili mo ngayon. Anong karapatan mo sa akin? Dahil lang napapromote ka ngayon, iyon na bang ako iiwan? Pwede bang tumigil ka sa pagkabata? Oo, nagbago na talaga ako sa sariling pagsisikap ko. Ako'y inaprubahan ng chairperson. Naging group director ako at ikaw, hindi ka nagbago. Nanatili kang average lang. Wala kang naabot, Cheng Hao. Tayo'y maghiwalay na. Ayos, Yao Yao. Naunawaan mo rin sa wakas. Sabi ko na sa'yo, itong kulubing kumikita lang ng ilang libo monthly, hindi siya karapat-dapat sa'yo. Pagkatapos ngayon sisikat na si Yao Yao Chen Hao. Basura ka ni kalingkingan niya ay hindi mo maabot. Sabi ko sa inyong dalawa, paano kayo nakakapagsalita ng masasakit? Tanda mo, nakakapanghimasok ka pa, sasabihin ko na. Kung bakit minamaliit si Chen Hao, dahil lahat sa'yo, dahil sa walang kwentang amang tulad mo upang magkaanak ng walang silbing anak. Tama si Young Master Xiao kung ano ang puno, siya ang bunga. Tumigil ka. Sa akin ka dumiretso kung may problema. Huwag ninyong apihin ang ama ko. Chen Hao, alam kong hindi ka sang-ayon, pero kailangan kong sabihin. Kailangan ko nang makakasabay sa akin, magkakatulad na mga partner, kaysa sa taong tulad mo, basurang kumikita lang ng ilang libo buwan-buwan. Sabay pinagsaluhang karangalan. Lin Meng Yao, akala mo ba sa kakayahan mo nakuha yung pwesto mo bilang direktor? Kumusta, chairperson? Xiao Kun, Lin Mengyao, nagtataka ako. Kaya mo bang tanggapin ang galit ng matandang kagaya ko? Sa tingin mo ba talaga ang pagiging direktor mo ay dahil sa kakayahan mo? Kaya kong maging grupo direktor. Kung hindi ako aasa sa sarili, sino pa? Ikaw? Walang saysay kung kanino ka aasa. Ang mahalaga, mawawala lahat sa'yo. Hindi maintindihan. Anak, minsan mabuti ring makilala ang tunay na ugali ng tao. Tama ka, tay kasalanan ko lahat. Hindi ko nakita ang tunay niyang mukha. Hindi pa huli ang lahat, Lin Mengyao. Gusto kitang pasalamatan. Salamat sa'yo. Isang mabisang aral para sa anak ko. Anak, tandaan mo, kailangang maging tunay na mature ang lalaki, dapat lampasan ang hamong ito. Nagtuturo ka pa ng anak mo, mga taong 30,000 lang ang sahod. Ang natuturo mo, 30,000 pa rin, basurang tinuruan, basura pa rin. Naintindihan ko. Tay, umalis na tayo. Hindi ganon kadaling umalis.
May nakalimutan ka ata? Ano pa ang gusto mo? Hindi mo pa ako tinagay. Gusto mo lang umalis? Aalis ka na? Sumusobra ka na. Ano ang masama sa pambubuli ko sa'yo? Sino ang may sabing matanda at bata? Parang putik na di kayang pumader tapos na ang laban ngayon. Di mo matatapos ang alak na to walang aalis sa inyo dito. Pinainom ka ni Yao Yao, uminom ka lang. Huwag mong ipasirang ngipin mo para lang mainom. Sige. Tay, iinumin ko tong baso. Anak, gusto mo bang inumin to? Sasamahan kita, tandaan mo, ang pansamantalang kabiguan ay walang saysay. Huwag mo itong palakihin. Tay, kasalanan ko at ako'y walang silbi, di kita kayang protektahan. Wala yun. Tara, tagay tayo. Parang hayop na nagmamadaling kumain. Kayo'y parang dalawang sunod-sunurang aso, gagantimpalaan ko kayo ng pera. Anak, tandaan mo ang tawa nila. Gaano man sila katawang ngayon, ganun din katangis sa huli. Gusto mo pang paiyakin kami? Bakit? Sa bibig mo lang? Meron ditong mga tao mahilig magpakitang gilas. Bossing Xiao, turuan mo ng leksyon to. Lolo, ang galing mong magpanggap ah. Sige, bubusugin kita ngayon, halika. Pamagatin mo ang bibig nitong matanda. Basagin ang ngipin. Hindi lang yon. Gagamitin ko pangalan ng Xinghui Group. I-block silang lahat. Sa Yun City mula ngayon, sinuman makakita sa kanila suntukin ng malakas labanan hanggang kamatayan tuluyan. Tingnan natin sinong may lakas. Sa ngalan ng Xinghui Group, Xiao Kun, gusto mo bang mamatay? Sa ngalan ng Xinghui Group, Xiao Kun, naghahanap ka ba ng kamatayan? Bakit nandito ang tagapangulo? Kung akala ng tagapangulo na nambubuli tayo, hindi maganda ang kahahantungan nito. Tagapangulo. Tingnan mo siyang ganyan. Ayokong makinig sa kalokohan mo. Tagapangulo, pakinggan mo ang paliwanag ko. Ito namang magama ay walang hiya sa gulo sa birthday party, kaya medyo agresibo ako. Xiao Kun, parang sawa ka na sa buhay. Pag-uusapan natin ito mamaya. Parang may mali dito. Pumunta ako ngayon para sa unang pagkikita ng isang kamag-anak magbigay ng regalo. Basahin mo. Isang set ng Tiangong Villa. Limited edition na Maserati. Relos na Patek Philippe. 4 milyong pisong cheque. Uniyod Kitty's pamilya. Yao Yao, personal na tumawag si Director Xiao, tagapangulo, itinuring kanyang pamilya. May maghahatid ng appointment letter mamaya. Gusto rin sabihin ng tagapangulo, mula ngayon, tayo'y magkakapamilya na. Huwag nang pag-usapan ng estado. Yaw-yaw mula intern naging grupo director kaagad. Personal pang nagregalo ang tagapangulo. Ito'y para ihanda ka bilang tagapagmana. Yao Yao talaga. Yao Yao, sumasagana ka na. Paano umaabot sa milyon ng mga to? Nandito si Assistant Lee. Bilis-bilis. Anong magagawa ko? Paano nangyari? Hindi ba't para kay Yao Yao ang mga to? Ginoong Chen, tanggapin mo rin. Ha, sa akin pala ang mga to. Oo. Imposible yan. Hindi pwedeng mangyari yan. Tagapangulo, nakakamali ka ba? Ikaw ang naglagay sa akin bilang direktor. Ako ang pinakamahalaga sa'yo. Chen Hao, siya ay isang walang kwentang basura. Hindi lang mga regalong ito. Hindi mo rin karapat dapat maging direktor. How? Noong unang pagkikita natin, di ko alam ang gusto mo. Naghanda lang ako ng mga regalo. Nasisiyahan ka ba sa mga regalong ito? Hindi tayo magkakilala dati. Bakit mo ako binigyan ng mga to? Tatay Chen, di mo pa sinabi sa kanya? Wala pa akong oras sabihin. Tagapangulo, ano relasyon mo sa kanila? Gusto mong malaman? Sasabihin ko na. Ako ang matandang babaeng sinasabi mo. Ano?
Ang matandang babae sa bibig mo. Ano? Tatay siya, paano nangyari yan? Lao Chen, oras na ipaliwanag sa bata. Xiao Hao, bumati ka si Auntie Han mo ito. Auntie Han? Ang galing mong magsalita. Pero umaasa akong magkakilala kayo. Baguhin mo ang tono mo at tawagin akong nanay. Nanay, tatay, ikaw, ano ang nangyayari sa inyong dalawa? Nabigla. Hindi ba't lagi mong pinapahanap ako ng asawa? Tama. Hindi ba't nahanap ko na? Hanapin mo ang asawa mo. Chairperson ng Xinghui Group. Opo. Anong kalokohan ang nagawa ko? Ang karismatikong personalidad ng tatay mo. Talaga bang kakaiba ang maghanap ng Auntie Han mo? Masaya rin ako na makakilala ng lalaking tulad ni Lao Chen. Yung Z, pero sobra ang mga regalo mo. Ibalik mo ito. Isa lamang itong maliit na pagkikita. Nakalimutan mo na ba ang ating 3 kabanata? Gusto ko pa ring marinig ang mga hangarin ni Xiao Hao. Sa ganitong paraan, anak, tanggapin mo man o hindi. Nasa iyo ang desisyon. Auntie Han, pinahahalagahan ko ang iyong kabutihan. Pero bata pa ako, kaya ko ito. Kaysa sa iyong regalo, mas gusto kong sa sarili kong pagsisikap. Upang patunayan ang lahat, saka ako. Salamat. Umalis na kayong lahat. Yaw, sana hindi mo iniwan si Chen Hao. Dati, magiging manugang ka sana ni Jihan baka... Makakaya mo pa bang pamahalaan ng Xinghui Group? Oo, ang laking yaman na to. Gustong-gusto kong magpakalubog. Hoy, Yaw, wag kang susuko, Chen Hao. Mahal na mahal ka niya. Baka pwede pa kayong magbalikan. Pero ginawa ko sa kanya yon. Di wow, magkano ba itong pansit na to? Dapat ikaw mismo kumilos para sa pagkakataon. Isipin mo ang Patek Philippe. Maserati, sige na, go. Chen Hao ako. Anong gusto mo? Chen Hao, bigla kong naramdaman. Ang 5 taong relasyon natin, ang kumpanya natin at ang 5 taong pagsasama natin, hindi dapat nagwakas ng biglaan. Pwede mo ba akong patawarin? Chen Hao, alam kong nagkamali ako. Ipangako mo sa akin, huwag tayong maghiwalay, please. Ang daling utuin nitong tangang to Chen Hao, pinahiya mo ako ngayon. Babawian kita sa tamang panahon. Lin Mengyao, huwag mo akong hawakan ng marumi mong kamay. Chen Hao, ikaw. 5 taon kong sinubukang pasayahin ka. Nang nakaahon ka na, ipinagtabuyan mo ako. At inapi ang tatay ko sa harap ng lahat. Paano kita mapapatawad? Taos-puso akong humingi ng tawad. Bakit ayaw mo akong patawarin? Ano ba ang gusto mo? Kaysa sa pagmumukha mong yan ngayon, mas gusto ko pa ang matigas mong mukha noon. Chen Hao, tingnan mo ang ating nakaraan. Nakikiusap ako, magsumbaan na tayo, sisiguraduhing doble ang pagmamahal ko. Kalimutan na ang pagkakasundo, hindi kita kayang panindigan, Director Lin. Chen Hao, kailangan mo ba akong sirain? Malinaw ikaw ang may dala nito. Tama ka, hindi ka nagpahiya kay Itay. Maraming isda sa dagat ang kasabihan. Bakit sa baluktot na puno ka magpapakamatay? Ang daming magagandang babae sa mundo. Sinong baluktot na puno ang sinasabi mo? Ikaw ito dahil hindi ka pinatawad ni Xiao Hao, ipapasa ko na ang opisyal na abiso, Lin Mengyao. Tinanggal ka na ng Xinghui Group. Oo nga pala, at ikaw, Xiao Kun. Tinanggal ka rin. Paano saan yun pa? Saan yung si akala mo ba mahalaga sa akin ang trabahong ito? Binata Xiao, ano na ang gagawin natin? Huwag kang mag-alala, nandito ako. May iba pa bang asahan si Binata Xiao? Ang aking sandigan ay ang pamilya Xiao, kamakailan lang. Ang pamilya Xiao nakipag-ugnayan sa matayog na Tianmen Group. Nagtibay ang ugnayan. Kaya naitaas ang ranggo ng aking ama, naging puno siya ng sangay ng Tianmen sa Yun City. Ano? Ginoong Xiao pala ay may ganitong pinagmulan. Bakit sumuko ka pa sa Xinghui Group nun? Noong una, mahina pa ang angka naming Xiao. Kailangan pang humugot ng lakas sa Xinghui. Pero ngayon, hindi na aakyat na tayo sa Tianmen Group. Ang pag-ahon ng pamilya Xiao sa Timog wala nang makakapigil. Yaw, walang saysay ang Xinghui Group basta gusto mo... Isang salita ko lang, pasok ka sa Tianmen. Yung sikat na Tianmen ba yan? Mga ari-arian na lagpas 10 trilyon, nakakalat ang negosyo nila sa buong mundo. Gaano man kalakas ang Star Glory, dito lang sa Timog, sila makakapanggulo. Kumpara sa dambuhalang Tianmen Group, napakalayo ng agwat ninyo.
Ginoong Xiao, totoo po ba lahat ng sinabi? Siyempre hindi kita lolokohin. Ginoong Xiao, tulungan niyo po akong maghiganti. Bigyan ng leksyon ang mag-amang basura. Oo nga pala. Itong matandang ito, binabato ako ng sampal ng paulit-ulit. Gusto kong bawian siya ng doble. Huwag kang mag-alala, sagot ko. Kaka-contact ko lang sa isang malaking tao. Pagdating niya, lahat kayo magsisisi ng malalim. Xiao Kun, kahit sino pa ang hanapin mo, sasamahan kita hanggang dulo. Ah, talaga ba? Paano kung si Dark Yama Jade Dragon? Ano? Jade Dragon. Jade Dragon? Ginoong Xiao yung Jade Dragon na sinasabi mo? Yung Southern Province River Dragon ba? Si Waymaster pinakamapagkakatiwalaang kamay? Ginoong Xiao, paano mo nasabing may imbitang malaking tao? May utang na loob si Lord Jade Dragon sa akin. Nangako siya ng tulong sa mga problema sa Timog. Matutulungan niya ako. Kung hindi, hindi magiging madali. Jade Dragon, Lao Chen, Xiao Hao, may problema ta. It's gulo. Hada Dragon, kamangha-mangha ba? Lao Chen, higit pa sa kamangha-mangha, ayon sa chismis, ang dahilan kung bakit nanatili ang halo-halong dragon sa Timog. Ang Hada Dragon sa ilalim niya ay napakahalaga. Bagamat babae siya, kilala sa pagiging mabangis. Maraming tao ang napahamak sa kanyang mga kamay. Binatang Panginoon, Xiao, tunay na malakas ang pangalang Hada Dragon. Kitang-kita, natakot silang lahat sa'yo. Hoy, ano ang ginagawa ninyong dalawa sa akin? Huwag niyong idamay ang tatay ko at tita ko. Alam mong natatakot ka na ngayon. Ano ba ang nasa isip mo kanina? Ang yabang mo kanina nang inaapi mo ako. Tinatawag mong pag-api ito. Pero malinaw na ikaw ang unang nagkamali. Yao-yao, huwag kang makipagplastikan. Darating na ang Hada Dragon at iba pa. Pagdating ng panahong iyon, maiintindihan ninyo ang tunay na kahulugan ng kalupitan. Binatang Panginoon, Xiao, maraming salamat ngayon. Kung talagang grateful ka, alam mo na dapat. Akala mo ba talagang dinala ang Hada Dragon dito? Manalo kayo? Eh ano ngayon? Nakakatawa. Baka naman hindi kayo kaya ng Hada Dragon? Huwag mong sabihing Hada Dragon, kahit ang boss niyang Ilog Dragon, hindi siya mag-aastang ganito dito. Lao Chen, bantayan mo ang iyong pananalita. Nakita ko na kung sino ang may malakas na loob. Panginoong Hada Dragon, narito ka rin sa wakas. Tulungan mo kami ngayon. Sasaluhin kita ng handaan bilang pasasalamat. Ginoong Xiao, buti na lang pinapunta mo ako. Di ko alam kung ano mangyayari. Heto ang isa, ang mayabang na humamak sa boss ko. Naghahanap ka ng kamatayan. Matanda ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan. Jade Dragon, parusahan mo rin ang taong ito para igalang ang kapangyarihan ni Master Wei. Gagawin ko kahit di mo sabihin. Humamak kayo sa boss ko. Walang makakaprotekta sa inyo sa Timog 10 buhay ay di sapat na balal. Kasabwat din itong isang ito. Magagamit na bagay. Yung nakikita mo naman ang sitwasyon. Maaring mawalan ng buhay kung mali. Wala kang kinalaman dito, baka gusto mong umalis na. Baka makaligtas ka pa. Lao Chen, anong kalokohan sinasabi mo? Titahan, tama pala si Papa. Isa sa inyo ang asawa ko, isa ang anak ko. Paano ko kayo pababayaan? Habang nandito ako ngayon, walang mananakit sa inyo. Ang galing talaga, Han Yunxi. Negosyante ka lang. Ano pang laban mo sa tulad ni Jade Dragon? Pinagtatanggol mo pa sila. Di mo na mapoprotektahan sarili mo. Jade Dragon, huwag ninyong hiyaan ang mag-ama. Handang tanggapin ni Han Yunxi lahat. Yunxi. Han Yunxi, nakikiusap ka ba ngayon? President Han ng Xinhui Group. Oo, ako nga. Anong kondisyon meron kayo? Basta kaya kong tuparin. Kung ibang bagay, baka mapagbigyan pa kita. Pero ngayon, imposible talaga. Ano? Ano? Una, may utang na loob ako kay Master Xiao. Ang pangalawa at pinakamahalaga. Ang taong ito ay mapanghimagsik. Hindi niya magawang maliitin si Master Wei. Hindi mapapatawad ang kanyang ginawa. Panginoong Jade Dragon, hindi niya sinasadya. Handa akong magbayad. Kahit gaano kalaki. Pera? Masyado mo akong minamaliit, Miss Han. Si Master Wei ang pinakagusto kong tao sa buhay. Kung hindi ko siya parurusahan. At hayaan na lang siya ng basta. Paano ko haharapin si Master Wei sa hinaharap? Yunxi, huwag mo akong alalahanin. Pero isang tanong lang ang itatanong ko. Sinabi mo ba kay Wei Ping ang pagpunta mo rito? Paano mo nagawang tawagin sa pangalan si Wei Yan? Mamamatay ka. Hoy, huwag magmadali. Sagutin mo ang tanong ko. Alam ba ni Wei Ping? Tawanan ko na lang kayo. Tapusin natin ang lumang basura.
Kailangan pa ba nating humingi ng utos kay Master Wei? Iminumungkahi ko. Pinakamabuting ipagbigay alam kay Wei Ping. Iwasan ang sakuna. Maari pa itong makasira sa kanya. Panginoong Jade Dragon, huwag mong pakinggan ang kalokohan niya. Pinapatagal lang niya ang oras. Maraming araw-araw na responsibilidad si Master Wei. Paano pa siya magkakaroon ng lakas para sa maliliit na bagay? Kung malalaman ni Master Wei ang nangyari sa iyo rito, matatakot akong mas malala pa ang iyong kamatayan. Talaga? Kung gayon, kailangan kong tanungin kung may tapang siya. Tanungin siya kung paano niya tinuturuan ang tauhan niya. Ipatawag si Wei Ping. Hanggang 3 minuto lang. Kung hindi siya dumating sa takdang oras, ang River Dragon ay mapapatalsik sa timog na probinsya. Ang galing. Ginoong Chen, ipakilala niyo ako kay puno ng dragon, bayaran ko ang pagkakamali niya ng personal. Gusto mong makita ang puno ng dragon? Panaginip mo yan. Oh, totoo. Pinangakuan kayo ng puno ng dragon. Ano? 3 minuto lang ang binigay na limitasyon. Kapag lumagpas ka sa oras, mawawala ang ilog dragon sa timog lalawigan. 3 minuto. Makinig kayong lahat. Katawa-tawa ito. Gusto pa niyang tawagin si Master Wei. Hintayin natin siya. Hindi na kailangan pag-usapan. Nagbubulahan pa tayo? Chen Jixing, akala mo naniniwala kami. Kaya mo bang tawagin si Master Wei? Kung matawag niya si Master Wei, kakain ako ng tae dito mismo. Chen, ano ba talaga ang nangyayari? Paano mo naanyayahan ang ilog dragon? Kung darating man siya, lalo akong magkakaproblema. Na-offend mo na siya kahapon para lang sa akin. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Paano ako maniniwala? Tapos na ang kalokohan? Naglakas loob kayong bastusin si Master Wei, pinagtitripan niyo pa ako. Akala niyo vegetarian lang ako? Iminumungkahi ko. O maghintay pa tayo? Ayoko nang maghintay, papatayin na kita ngayon din. Shaoli, tawagan agad ang seguridad. Jade Dragon, habang nandito ako, hindi ko hahayaang saktan si Chen. Huwag niyo sanang galawin ang tatay ko, tanungin niyo kung papayag ang anak niya. Sasamahan niyo ang isa't isa sa impyerno. Mamamatay kayo ngayon. Maraming gustong pumatay sa akin. Ano ka ba? Tigil. Tigil. Nakita ko kung sino ang nanghas. Nandito nga ang boss. Lao Chen. Master Wei. Lord Dragonhead ayaw ibunyag ang sarili. Lao Chen, ikaw. Master Wei, bakit ka nandito? Tinawag ka talaga niya? Leche ka. Tinawag niya. Ako ba ang tipo ng taong basta na lang tinatawag? Sa susunod, mag-isip ka muna bago magsalita. Opo, Master Wei. Ang mga nakababatay hindi makapagsalita. Patawarin niyo po ako. Master Wei, itong maliit na bagay ay kayang-kaya ko. Huwag ka nang abalain. Ako. Tinawag mo itong maliit na bagay? Halos ikamatay ko. Mali pa ang nakalaban mo, ang Dragonhead. Hindi maintindihan ng mga tauhan. Ang mga tauhan ko'y sakop ng aking gawain. Hindi ko alam bakit galit si Master Wei. Opo, Master Wei. Maaari kaming lahat magpatunay. Si Chen Jixing ay paulit-ulit na minamaliit ka. Nagbanta pa siyang tawagin ka rito. Si Lord Jade Dragon ay hindi na makatiis. Kaya siya nais ipagtanggol ka. Lao Chen. Talaga akong natatakot sa mangyayari. Ayos lang. Mr. Chen, ang mga tauhan ko ay walang pakundangan. Nagkasala siya sa'yo. Pakiusap, intindihin mo. Ikukulong ko siya agad. Ikukulong siya hanggang masiyahan ka. Dapat disiplinahin mo ng maayos ang tauhan mo. Boss, ako. Tumahimik ka. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo, kami sa Martial World, dapat may patakaran. Ang moralidad muna.
Paano mo pagmamalupitan ang mahina? Pagmamalupitan ang mahina at sabihin mo sa akin mamaya, ginagamit mo ang pangalan ko para gumawa ng gulo. Hintayin mo na lang kung paano kita haharapin. Kailan pa tayo nagkaroon ng ganyang patakaran? Ang mga patakaran ko ay patakaran. Opo. At ikaw, kung masaktan mo ang tao ng kutsilyo, ano ang dapat? Madali, isama mo sila pabalik sa akin. Harap sa pader. Lumabas ka. Lumabas ka. Umatras. Tagapangulo, kailangan mo pa ba ito? Hayaan silang lahat maghintay. Opo. Miss Hanmei, hindi magandang nangyari kagabi. Kasalanan ko lang lahat. Nalito lang ako saglit. Lubos akong humihingi ng paumanhin. Ikaw, humingi ka ng paumanhin. Yun siya dapat humingi ng paumanhin sa iyo. Oo. Tama si Mr. Chen, patawad. Nunggain, tinanggap ko ang iyong paumanhin. Master Wei, anong ginagawa mo? Si Han Yongxi ay isang negosyante at si Chen Jixing ay walang silbi at paasa. Bilisan mong linisin sila, linisin mo sila. Umaasa lang. Linisin natin sila. Young Master Xiao, ayos ka lang ba? Medyo nahihilo. Master Wei, bakit hindi mo kilala ang kaaway at ako? Inimbita ka ng aking ama sa hapunan. Dapat mong tingnan ang tao, hindi ang kanyang titulo. Master Wei, kahit hindi ko alam kung ano ang kinatatakutan mo pero kaya ko itong garantiyahan. Si Chen Hao at ang kanyang ama ay ordinaryong tao, walang koneksyon. Walang koneksyon. Kung magsasalita ka pa ng isa, babalian kita ng buto dito mismo. Master Wei, kasama mo ako. Master Wei, anong ginagawa mo? Humingi ka ng paumanhin kay Mr. Chen. Hihingi ako ng paumanhin sa talunan na umaasa lang. Imposible yan. Di pwede, di ba? Tigil. Tatay, tulungan mo ako. Tio Xiao, iligtas mo agad si Binata Xiao na galit na lubos si Master Wei at sinubukang bugbugin si Binata Xiao. Pag-sorry mo siya sa iba. Hindi ako bulag. Nakikita ko yan. Wei Ping, anong ibig mong sabihin? Tatay, narito ka na rin sa wakas. Malapit na akong mamatay sa bugbog niya. Xiao Yunting, sakto ang dating mo. Masyado na ang anak mo. Umuwi ka, turuan mo ng mabuti. Kung hindi, malaki ang kawalan mo sa hinaharap. Ang anak ko, kaya kong turuan. Hindi mo kailangang manghimasok. Narinig ko na ang River Dragon umasta ng mayabang. Paano mo inapi ang pamilya ko? Tatay, paboran mo ako. Binugbog ko siya para sa ikabubuti niya. Kung hindi, baka magkalat yan. Magaling para sa kanya. Tingnan mo ang ginawa mo sa kanya. Paano mo pa nasasabi yan? Ang iyong kontrabida, hindi alam ang buhay at kamatayan. Nanggugulo ng mga hindi dapat guluhin. Kung hindi ako pipigil, natatakot akong madamay ka, Xiao Yunting. Mga taong hindi dapat guluhin. Sino? Siyempre, si Chen Jixing, si Ji Chen. Para pahalagahan siya ni Wei Ping ng husto, ano ang pinagmulan niya? Ang Ji Chen na itobi inam. To, hindi ko alam. Kung paano siya nagkasala sa inyo. Ang anak mo ay may masamang balak. Dahil lang sa maliit na sigalot sa iba, papatayin nila siya. Dapat mong turuan ng mabuti ang sarili. Kung hindi, mahuhuli na ang lahat. Tatay, huwag kang masyadong mag-alang sa kanya. Isa siyang pansamantalang manggagawa. Isang walang kwentang basura. Tio Xiao, kaya kong magpatunay. Totoo ang sinabi ni Binata Xiao. Kilala ko ng mabuti ang pamilya nila. Talagang ordinaryong tao. Oo, isa lang akong normal na tao. Narinig mo ba yan, Wei Ping? Para lang sa ordinaryong tao, pinaluhod mo sa harap ng madla. Hindi mo ako bibigyan ng paliwanag ngayon. Hindi pa ito tapos. Walang pag-asa itong utak. Isipin mo kung ano ang gusto mo. Ginawa ko na ang lahat. Mamaya, huwag ka lang magsisi. Ang nangyari ngayon dahil lahat sa maling gawa ni Xiao Kun. Ji Xiao bilang senior executive ng Tianmen Group sa tingin ko may katuturan. Sa tingin mo, posible ba ang heart of the ocean? Bakit ka ng puso ng karagatan? Bakit ito nasa iyo? Puso ng karagatan. Anong puso ng karagatan? Ito ba ang ibig mong sabihin? Tama, ang puso ng karagatan. Ang grupo ng Tianmen ang gumastos ng 250 million kayamanan na ibinenta sa Sotheby's. Pinamunuan ito ni Pangulong Chen Yingluo, handang ialay sa leader ng Dragon Head. Ji Xiao, nagkamali ka ba? Nang bilhin ng Pangulo ang kayamanan sa malaking halaga,
Nasaksiyan ko ito ng sarili kong mga mata. Paano ako magkakamali? Sabihin mo, saan ito nanggaling? Ito ang ibinigay sa akin ni Lao Chen. Ang puso ng karagatan na inialay sa Dragon Head. Paano napunta kay Chen Jixing? Chen Jixing, paano mo nakuha ang puso ng karagatan? Ito ay maliit na bagay lang, hindi man lang mahalaga. Ibinigay lang din ito sa akin ng kung sino. Maliit na bagay. Bagay na nagkakahalaga ng $250 million. Tinatawag mong maliit na bagay? Hindi ko matanggap. Chen Jixing, pwede bang tumigil ka sa pagpapanggap? Chen Jixing, ibig mong sabihin binigay ito ng iba? Sino ang taong iyon? Hindi mo ibig sabihin ibinigay ito ni mismong Pangulong Chen Yingluo, tama? Nakuha mo. Tay, isa lang siyang pansamantala. Paano ang basurang ito may kinalaman sa Pangulo? Tungkol sa puso ng karagatan. Sa tingin ko, ninakaw niya ito. Tama, Tito Xiao, 5 taon kaming nag-date ng anak niya. Alam ko ang detalye ng kanilang pamilya. Hindi pa ako nakarinig ng kilala nila. Kaya tiyak na ninakaw niya ang puso ng karagatan. Kaya nga ninakaw niya ang puso ng karagatan. Ganun pala maliwanag na sa ganitong paraan. Ang tapang mo, ninakaw mo talaga sa Tianmen Group ko. Ang ibang tao kahit duka na walang hiya talaga, nagnakaw pa ng mga hayop, nakakadiri talaga. Tigilan ang walang basehang paratang. Ang tatay ko hindi magnanakaw. Chen Hao, buti na lang hiniwalayan kita. Kung hindi, siguradong masasaktan ako sa'yo. Ninakaw ang kayamanan ng Tianmen Group. Malaking kasalanan yan. Ngayon makikita ko wakas mo, oo nga pala. At si Miss Han, chairperson ka ng Xinghui Group, makapangyarihan sa timog na lalawigan, makikisalamuha sa magnanakaw. Hindi ka ba nahihiya? Naniniwala ako kay Lao Chen, hindi niya kaya yang gawin. May ibang dahilan to. Lao Chen, magpaliwanag ka nga. Wala talagang ipapaliwanag. Ibinigay ito ng ibang tao. Paano mo nasabing bigay sa'yo to? Sino ka ba talaga? Di mo naman sasabing ikaw ang Dragon Head? Eh, hindi naman imposible. Pagnakaw ng puso ng karagatan. Nagpapanggap na Dragon Head ng Tianmen Chen Jixing ang tapang mo. Sa harap ni Uncle Xiao, pinuno ng Tianmen Group, paano mo nagawang magpanggap na Dragon Head? Kitang-kita kung pagod ka na sa buhay. Bagamat lihim ang location ni Lord Dragon Head, hindi na nakikita sa mga taon, ngunit hindi lahat ng puso at aso'y makapagpanggap. Ang sinabi mo lang, maaari ko pa itong ituring na bigkas mo lang. Ngunit ang puso ng karagatan, kung hindi mo maipaliwanag ang pinagmulan, huwag mo akong sisihin sa matinding parusa. Ama, huwag ka nang makipag-usap sa kanya, kunin mo na. Halika! Tingnan ko kung sino ang magtatangka. Han Yunshi, ano ang ibig mong sabihin? Walang ibig sabihin, sana lang ay huwag mong pahirapan si Lao Chen. Ninakaw niya ang kayamanan ng Tianmen Group, nagsasagawa ako ng batas ng walang kinikilingan. Bago malinaw na maimbestigahan ang usapin, paano mo nagawang magsalita ng walang kabuluhan? Ang puso ng karagatan ay tiyak na nanakaw. Hindi ba yan sapat na halata? Han Yunshi, determinado kang labanan ng Tianmen, tama ba? Kung mali ang pagkilala ng Tianmen sa tama at mabuti, paano kung laban sa iyo? Laban sa Tianmen Group para sa ganitong basura, Han Yunxi. Sa tingin ko hindi ka lang tanga. Nababaliw ka na ba? Young Master Xiao, mali ang sinabi mo. Kung siya ay isang mangmang, paano niya na itatag ang Xinghui Group? Sa tingin ko, namimiss niya ang lalaki at baliw. Yunxi, handa ka bang talagang humiwalay sa Tianmen para sa akin? Lao Chen, mag-asawa tayo. Lahat ng kasaganaan, pagkalugi para sa lahat, higit pa rito, naniniwala akong hindi mo magagawa yan. Nandito pa ako. Maaari ba akong magdagdag ng ilang huling detalye? Meiping, ano nga problema mo? Hindi pa nababayaran ang mga utang natin. Hindi pa malinaw ang usapin. Sabi mo ninakaw ni Mr. Chen ang Heart of the Ocean. Mayroon ka bang katibayan? Halata naman, anong ebidensya ang gusto mo? Sinasabi mo bang inapi ko siya? Hindi ko alam kung tama o mali. Pero alam ko ang isang tao. Dapat alam niya ang katotohanan. Ibig mong sabihin si President Chen Yingluo? Eksakto. Bakit hindi mo inaanyayahan si President Chen? Hayaan siyang magpasya. Ito ay labis. Kung pupunta ang presidente, makita akong naglilibot sa Heart of the Ocean, tinet na gagantimpalaan. Kahit pa itaas at muling gamitin ako. Dalhin mo ako sa Dragon Head. Hindi imposible. Bakit ako hinahanap nitong si Xiao Yunting? Presidente, may natanggap akong balita. Nagkaroon ng alitan sina Xiao Yunting at Long Chuchu patungo sa kapahamakan ng leader ng Dragon Rise.
Ano? Tara na. Teka muna, dumating na si Presidente Chen Yingluo. Walang makakatakas sa kahihinatnan, lalo na kayong si Han Yunsi. Isang maliit na Xinghui Group laban sa Tianmen. Mababayaran nyo ang kalokohan ninyo, magdudusa kayo ng habang buhay. Wala akong pagsisisi. Ikaw ang dapat magsisi, Xiao Yunting. Pag-isipan mong mabuti. Kapag dumating na si Yinglu, ano ang kahihinatnan mo? Oras na para tapusin ito, matigas ka pa ring ulo, ayaw pang umiyak hanggat walang nakikitang kabaong. Matanda ka na't direktang tinatawag ang presidente. Mukhang gusto mo nang mamatay. Tatay, huwag na tayong magdama, maghintay pa. Matagal ko nang gustong baliin ang tuhod nito. Kapangin niya ito parang aso, ganito lang. May intindihan ng mundo ang kapalit ng pagsalungat sa Tianmen. Anak, maghintay ka ng mahinahon, kaya nga mainam na makaharap ang presidente ng personal para sa kanya. Mas malala pa sa sinabi mo ang katapusan. Chen Jixing, ang asawa mong si Han Yunshi pati ang Xinghui Group mawawasak dahil sa katangahan ninyo. Ikaw dapat ang mawasak. Anong kapal ng mukha mong magsalita? Alam mo ba, Chen Jixing? Ang Tianmen Group ang nasa likod namin, walang makakalaban sa amin sa mundo. Ang layunin ng pagtatag ng Tianmen ay protektahan ang pundasyon ng Great Xia laban sa masasamang dayuhang kapital. Pero hindi ko inakala, kayo palang mag-ama ay abusado sa ngalan ng Tianmen. Walang konsensya panloloko. Kahit hindi dumating si Yingluo ngayon, aalisin ko rin kayong dalawa at magpakailanman ng mabuwag. Ibaban at aalisin, matanda. Nagbibiro ka pa? Takpan ang lahat ng labasan. Lilinisin ko ang Tianmen ngayong araw na ito. Pangulo, sa wakas, nandito ka na. Nilalabag ang mga patakaran. Nararapat mamatay. Pangulo, iniimbitahan kitang sumama. Hindi ito para sa laro. Mayroong napakahalagang nangyayari rito. Sabihin mo nga. Ang lalaking ito na nagngangalang Chen Jixing Nin, akaw niya ang puso ng karagatan. Pababagsakin ko na siya. Hayaan ninyo kayo at si Lord Dragonhead ang magpadala. Sabi mo ninakaw niya? Halos sigurado na. Siya ang lalaking nagnakaw ng puso ng karagatan. Ninakaw ko? Hindi bilang yan kung ikaw ang magsabi. Ang Pangulo ay narito na mismo. Walang puwang para makipagtalo. Higit pa rito, may makapagpapatunay. Narito na makapagpapatunay niyan? Pangulo Chen, ako maaari akong magpatunay. Si Chen Jixing ang nagnakaw ng puso ng karagatan. Palagi siyang may masamang ugali. Oo, maaari rin kaming magpatunay. Ako, and ako rin. Pangulo, matapang ang lalaking ito. Minamaliit ang karangalan ng Tianmen. Hindi mo dapat siya pakawalan. Sinadya mong dinudumihan ang pangalan ng aking ama. Miss Chen, huwag kayong maniwala sa kasinungalingan nila. Imposibleng gawin niya ng aking ama. Oh anak, kumalma ka lang. Ang katotohanan ng ilang bagay hindi yung kaya nilang baluktutin kung gusto nila. Pangulo Chen, naniniwala ako sa ugali ni Lao Chen. Hindi niya gagawin ang ganyan. Sana ay maimbestigahan ninyo ng malinaw. Huwag kayong magpadaya sa salita nila. Ano ang nangyayari? Alam ko naman. Tama. Pangulo, ninakaw nitong lalaki ang puso ng karagatan. Kanina ka lang nagsasalita ng kung ano-ano. Sabi mo ikaw ang nagbigay ng puso ng karagatan. Hoy, nakakatawa ba o hindi? Katawa-tawa. Paano kung sabihin ko sa'yo ibinigay ko sa kanya? Ano? 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 Nandyan ka pala. Paumanhin po. Huli na ako. Halika na lang. Sobrang protektibo ng presidente sa kanya. Ang presidente ng Tianmen Group mismo ang nagpadala ng puso ng karagatan. Binatang Ginoong Xiaosa. Tingin mo ba'y alamat siya? Kung siya nga ang tinutukoy, ginawa pa natin yon sa kanya. Mamamatay na ako. Binatang Ginoong Xiao, anong gagawin natin? Batang Xiao, mag-isip ka na ng paraan. Hindi ako makaisip, wala akong magawa. Lubog na rin ako. Lao Chen, ano ba talaga ang katayuan mo? Huwag mo kaming takutin. Tay, hindi ka naman talaga ulo ng dragon ng Tianmen? Uy, anong kalokohan yan? Paano ako maging pinuno ng Tianmen Dragon? Hindi ka naman Dragonhead. Eh bakit may puso ng karagatan ka? Presidente yon ng Tianmen Group. Nasa ilalim lang ng isa, mahigit 10,000 katao. Inisip ko na yan. Dragonhead lang may ganitong pribilehiyo. Tama. Pinag-isipan ko na. Tanging Dragonhead lang ang may ganyan. Hayaan mo siyang ipaliwanag ito. Yingluo, bakit hindi mo pag-usapan? Bakit mo binigay ang Heart of the Ocean sa akin? Gumawa ng malaking bilog. Pala ayaw pa rin magpakilala ng Godfather. Pero paano ko siya tutulungang magsinungaling?
Ganito na. Ang ginoo na ito ay isang waiter sa hotel. Lubos akong nasiyahan sa kanyang serbisyo. Kaya binigay ko sa kanya ang Heart of the Ocean. Totoo nga ba yan? Ngunit paano ko narinig bumili ang Tianmen Group ng Heart of the Ocean? Inilaan ito sa Dragonhead. Pagmamayari ng Tianmen Group ang mundo. Meron silang trilyong assets. Isang maliit na Heart of the Ocean. Hindi nila inalintana. Di ba, Yinglu? Oh. Ano yung Dragonhead na ito ay talagang hindi gusto. Buti na lang, hindi siya ang Dragonhead. Nagkataon lang siyang swertehin. Nakakuha siya ng ganito kalaki sa murang halaga. Nakakuha ng Heart of the Ocean. Misteryoso ang lokasyon ng Dragonhead Lord. Paano siya madaling makikita ng ating mga mata? Xiao Yunting, nakatanggap na ako ng report. Ninakaw mo ang pondo ng grupo ng palihim para sa sarili mong bulsa. Matibay ang ebidensya. Halika. Hawakan ninyo siya. Hawakan niyo siya para sa akin. Pangulong Chen, hayaan ninyong ipaliwanag ko. Hayaan ninyong ipaliwanag ko. Hayaan ninyong ipaliwanag ko. Nauubos na lahat. Master Xiao. Master Xiao. Pangulong Chen Yingluo. Ano pa ang kailangan mong gawin? Oo, may maliit akong bagay na nais itanong. Hindi ko alam kung abala ito sa'yo. Kang Yanhan, may nais kang sabihin pero okay lang. Sasabihin ko ang lahat ng alam ko. Magaling. Narinig ko na Tianmen Group kada 10 taon gaganapin ang Tianmen Conference sa Great Xia. Nagtataka ako kung totoo iyan. Ito nga ay totoo. Sa 3 buwan, magkakaroon ng bagong kumperensya. Dahilan ng kumperensya sa pamumuhunan ng Tianmen. Piliin ang pinakamahusay na kumpanya sa Great Xia upang maging nag-iisang partner ng Tianmen. Nagbibigay din ito ng maximum na suporta sa resources. Matandang Chen, alam mo rin ito. Usapan lang pagkatapos kumain. Hindi ko alam kung tama yan. Ang sinabi ni Ji Chen ay halos totoo. Yung si gusto mo rin bang sumali sa investment promotion? Tama, patuloy na lumalago ang Xinhui Group sa mga taon. Ngunit nararamdaman kong may bottleneck sa pag-unlad. Nasa sulok lang ito ng timog na probinsya. Kung makukuha natin ang suporta ng Tianmen Group, tiyak na makakaalis sa timog na probinsya, maging nangungunang kumpanya sa Great Xia. Si Jiang Han ay talagang ambisyoso. At hangad ko ang iyong tagumpay. Maging nag-iisang partner ka ba ng Tianmen Group? Kailangan pang pagpasyahan ng Dragonhead. Kailangan pa ring desisyonan ng punong dragon mismo. Pinag-iisipan ko pa lang. Magiging napakainit ng kompetisyon, kakaunti lang ang makakapantay sa Xinhui Group. Sigurado akong wala ng pag-asa. Miss Han, huwag kang maliitin ang sarili. Kumpara sa kanila, may lamang kang hindi kayang pantayan. Anong lamang iyon? President Chen Yingluo, anong ibig mong sabihin? Hoy, yung sa tingin ko, magtatagumpay ka. Gabi na, wag nating patagalin ang iba, tama ba? Oo, President Chen, mauna ka na sa trabaho. Paalam muna. Sige, magkita na lang tayo sa investment conference. Sige. Tama pala. Lao Chen, naghahanap ako ng property kaninang hapon, sakto itong bagong bahay natin. Agad-agad na pagsama? Sigurado naman lahat ito, hindi ka naman aatras dyan. Xiaohao, gusto mong sumama sa amin? Ayokong maging third wheel. Sige, alis na tayo. Tara na. Kumusta? Maganda ang kapaligiran, di ba? Ang ganda talaga. Ang mamahal ng mga bahay dito, no? Hindi importante ang pera. Ang mahalaga, komportable tayo at hindi ka naman gumastos. Anong kinakabahan ka? Ikaw ang nagsabi, mukha akong palamunin nito. Haha, sige, magsaya ka lang. Anong meron? Lao Chen, naiwan yata ang phone ko sa kotse. Mauna ka na lang muna doon. Nasa Villa 1 ang pamilya natin. Sundan mo lang ang kalyeng ito. Nasa iyo pala ang room card. Sige. Mauna na ako. Ayaw? Tara na. Chen Jixing. Zhao Guifen, matagal na tayong di nagkita, dating kaklase. Hindi, ikaw. Hindi. Guifen, sino siya? Asawa.
Siya si kaklase ko noon, 20 taon na Chen Jixing siya. Siya ang hinahangaan sa school noon. Maraming babae ang may gusto sa kanya. Pero narinig ko hindi na maganda ang lagay niya. Wala siyang totoong trabaho. Griffin, may gusto ka pa rin ba sa akin dahil nung taon na yon? Pagkatapos kong tanggihan, kaya mapait? Wala akong pakialam. Ano ang pakialam ko? Bakit mo ito binabanggit? Matagal ko na itong nakalimutan. Talagang bulag ako nun. Gusto kita. Ano ang mga nangyayari sa school? Hindi ba nawawala ang dating anyo pagpasok sa totoong buhay? Nga pala, Chen Jixing, anong ginagawa mo rito? Ako. Sabi ko, ang seguridad ng komunidad na ito ay sobra naman. Sa ganito kamarangyang komunidad, paano ninyo pinapapasok ang mga walang ginagawa? Ano ang ibig mong sabihin sa walang ginagawa? Dito ako nakatira. Hahaha, dito ka nakatira. Oh. Alam mo, pwedeng tumira dito. Sino ang mga tao na yon? Sino? Ito ang Sky Blue Cloud Palace. Ito ang pinaka-villa area sa South Province. Oh, pwedeng tumira dito. Mayaman ka o mahal dito. Ni hindi ka makaihi, nananalamin ka pa. Kwalipikado ka bang tumira dito? Hindi ko kailangang magsinungaling dito. Naku, hindi mo kailangang magsinungaling. Kami yung mga high-end, tulad ko at mister ko. Iyan ay dekada ng paghihirap. Sa aming komunidad lang, bumili ng villa sa pinakamalalang lokasyon. Chen Jixing, sabi mo'y nakatira ka rin dito. Kung gaya na nagtataka ako, nasaan ang bahay mo? Nasa unahan lang yan. Ito ang Villa Uno. Ano? Sabi ko, pwede ka bang magsinungaling ng may utak? Villa Uno. Ito ay 1 bilyong villa area. Hindi mabibili ng pera. Tama. Kailangan may background ka. Narinig mo ba yan? Sabi ko sa'yo, Chen Jixing, mga dating kaklase natin. Kailangang magpanggap kang malaking tao sa harap ko? Sinasabi mong nakatira ka dito, di ba? Oo. Oh, bakit hindi mo ipapakita ang Villa Uno mo? Tingnan natin. Guifen, ayoko sa naririnig ko. Bahala na ako kung saan ako titira. Hindi ko kailangang magpatunay sa'yo. Oh, hindi ko yata kaya. Oh. Anong hindi matapang? Gusto mong makita kong... Oo. Sige. Asawa ko. Talagang kampante siya. Ating tutukan at ibunyag mga kasinungalingan niya. Ito ba ang direksyon? Bakit hindi ko pa nakikita? Uy, pare. Paumanhin, paano makarating sa Villa 1? Diretso lang ng 100 metro. 100 metro. Sige, salamat. Mahal, nakita mo yun. Hindi niya alam kung nasaan ang Villa Uno. Narinig ko. Asawa ko. Sinabi ko, Chen Jixing, kaya mo ba? Huwag kang mapapahiya dito. Makikita mo rin. Ikaw, Chen Jixing, tingnan ko kung ano mangyayari sa'yo. Sige na, asawa ko. Tara na. Uy. Nabali ang bukong-bukong. Sabi ko, pareho kayong board. Sinabi ko, Chen Jixing, anong klaseng plastic bag ka ba? Ang galing. Hindi mo akala na nasa pintuan ka ng Villa 1? Ikaw ba ang may-ari? Akala mo talaga kaya mo akong lokohin? Maliban kung bubuksan mo itong pinto, patunayan mong ikaw ang may-ari ng Villa Uno. Paano kung mapatunayan ko? Uy, kung talagang mapatunayan mo, luluhod ako at hahalik sa paa mo. Yan ang sabi mo. Tama. Yan ang sinabi ko. Bubuksan mo ba ang pinto kung kaya mo? Patunayan mong ikaw ang may-ari? Ikaw, buksan mo ang pinto. Hahalikan ko ang paa mo. Matagumpay ang transaksyon. Maligayang pagdating sa may-ari. Ano? Paano mo naging Villa 1 ang pagmamay-ari? Paano ko bubuksan kung hindi ako may-ari? Guifen, dapat pag-usapan natin ang tiwala, inaantay ko pang dilaan mo ang paa ko. Nandidiri ako. Asawa ko. Kahit na nabuksan niya, hindi patunay na siya ang may-ari. Tingnan mo ang suot niya. Siguro, isa ka lang empleyado. Alila. Sabi ko, Chen Jixing, tingnan mo ang suot mo, mukha kang naghihirap. Hindi ka mukhang may-ari ng Villa 1. Nag-finggap kang nakatatakot. Tapos na ba kayong dalawa? Hindi mo kaya, di ba? Paano ko patunayan? Chen Jixing, hindi mo kailangang patunayan. Mamayang hapon,
25th anniversary ng Yun City No. 3 Middle School sa Suzaku Hotel. Kailangan mong ipakita ang kakayahan mo para makita ng mga kaklase natin. Gaya niyang nasa laylayan, hindi na kailangang sabihin nakakahiyang pumunta. Ako'y asawa mga taong tulad niyang mahirap, bihira siyang makakita ng mundo, hayaan mo siyang sumama. Umuwi na tayo at kumain ng steak. Tara na. Ching-chan, sino yun kanina? Dati kong kaklase, may topak. Ano pa raw sabi niya sa reunion sa Suzaku? Suzaku Hotel negosyo ko to, gusto mong pumunta? Bakit ako sasali sa gulo? Ang daming taon na ang lumipas, pero tungkol doon. Noong high school ako, meron namang mabubuting kaklase. Kung wala ka namang ginagawa, bakit di ka pumunta? Dahil class reunion naman, pwede namang isama ang pamilya, bakit di mo ako isama? Ipagmamalaki kita. Pwede naman. Kain tayo. Sige, pasok na tayo. Tara na. So baka man nandito ka na. Hanjan, bakit ka nandito? Tingnan mo sinabi mo. Walang sumagot sa telepono. Walang tao sa kumpanya. Kung hindi ako magstay dito, saan kita mahahanap? Lao Chen. Huwag kang kabahan, kapatid ko to. Sabi ko, ate, ang galing mo talaga. Tahimik na nakuha ang certif ko. Nasa ibang bansa si tatay. Halos atakihin sa puso dahil sa'yo. Lagi ba nilang pinipilit akong magpakasal? Nahanap ko na ngayon. Hindi siya natutuwa dyan. Teka lang, sandali. Siya rin ba mas wala na hinahanap mo? Eksakto. Bulag ka talaga. Tingnan mo, mga 10 taon ang tanda sa'yo. Hindi nakagupit ang pangit naman. Turnan ni tatay mo. Paano siya karapat-dapat sa'yo? Bayaw, hindi maganda ang panlalait mo, di ba? Bayaw? Paano mo ako tinawag na bayaw? Ate, sabi mo gusto mo ng asawa. Wala tayong mahanap? Batang akademiko, batang negosyante. Dapat anak ng professor at scholar. As sino ang hindi mas magaling sa kanya? Hanjan, huwag kang manggialam sa buhay ko. Pero kapatid kit, paano ko hahayaang linlangin ka? Sabihin mo sa akin ng tapat, anong gayuma ang ginamit mo sa ate ko? Hanjian, tigilan mo ang kalokohan mo. Sino ba talagang nagloloko? Ang pamilyang Han namin ay kilala rin. Sinabi mo nga makakapag-asawa ka ng ganito para hindi pagtatawanan kung kumalat. Wala akong pakialam sa iniisip nila. Ako ngayon, gusto ko lang mabuhay ng maayos kasama si Lao Chen. Kau... Nakakainis na talaga. Chen, gusto mo lang ba pera ng kapatid ko? Sinasabi mo ang numero na ganito. 5 million or 10 million. Kunin mo ang pera at iwanan mo agad, kapatid ko. Pera, wala talaga akong pakialam sa mga bagay na ito. Ayaw tumanggap ng toast, uubusin ang alak ng parusa, tama? Anong ginagawa mo? Ano rin sarawit? Siyempre, tinuturuan ko ng leksyon ng matandang iyan. Papakitaan ko siya ng dugo. Itong ilan na susubok manakit sa akin ay hindi sapat. Matigas ka pa rin kahit malapit ka ng mamatay. Nakikita mo ang kabaong ng hindi umiyak? Pinapayuhan kita. Gamit ang mga hamak na ito, umalis ka na rito. Dahil sa kapatid mo ngayon, ayokong gawing masyadong pangit. Ayokong gawing masyadong pangit. Ate, palagi naman siyang ganito kabaliw? Hanjan, magpakita ka ng kaunting respeto. Siya ang bayaw mo. Naging wild ang kwentang bayaw. Sige. Ginagalang kita. Ginagalang. Kayong lahat makinig. Kunin ang braso nitong matanda. Tingnan ko kung sino sa inyo ang mga haskumi. Hawakan mo ang matandang to. Tingnan natin sino ang may lakas ng loob. Ate, bakit ka ganyan katigas ang ulo? Pero okay lang sa'yo siyang ipagtanggol. Naiinis na talaga ako sa matandang to kapag hindi ko siya sinira, palit ako ng apelido. Ikaw na. Hanjan, bitawan mo ako. Yung siya, huwag kang mag-alala. Kaya ko to, huwag kang mag-alala. Nagpapakunwari ka pa. Hoy, sandali lang. Mukhang hindi pwede dito. Kung may lakas ka, labas tayo. Kung gusto mong mamatay, pagbibigyan kita. Makinig kayong lahat, huwag kayong magpatawad ngayon. Mas malakas ang suntok, mas malaki ang frame yung makukuha. Lao Chen, huwag kang pumunta. Delikado. Hanjian. Ate, ganyan mo ba siya ipagtatanggol? Bitawan mo ako, Hanjan. Lalo ka nang nagwawala. Matanda na si Lao Chen, kung may mangyari man, hindi kita patatawarin. Para sa isang dayuhan lang, kakalabanin mo ang sarili mong kapatid? Dahil iniligtas niya ang buhay ko. Ano naman?
Ate, maraming paraan para magpasalamat. Bigyan mo na lang siya ng pera. Bakit ka pa makikisali? Wala kang alam. Bilisan mo at pigilan sila. Huwag mong pahintulutan saktan si Lao Chen. Gustong-gusto mo siyang iligtas? Xiaojian, pakiusap, huwag mong pahintulutan saktan si Lao Chen. Dahil sa respeto ko sa iyo ngayon, pinatawad ko siya. Pero ilang minuto na ang nakalipas, baka natumbahan na yang matanda. Ate, dinala ko ang mga ito, mga elite special forces ito. Dala ko to. Sila ang mga elite special forces. Sila ba ang elite special forces? Lao Chen. Walang masakit kahit saan? Ayos lang, huwag kang mag-alala. Sabi ko, nauto ka na ba ng iba? Ang level nitong mga tao, hindi sila elite. Imposible. Paano mo nagawa yon? Paano? Anong gusto mong sabihin? Hoy, saan na napunta ang yabang mo? Hayaan mo na, alam kong kapatid ka ni Yunshi, hindi kita ipapahiya. Umalis ka na. Hindi pa tapos ang apelidong Chen. Antayin mo ako. Umalis na. Lao Chen, hindi ko makita. Talagang may husay ka. Pero huwag kang padalos-dalos sa susunod. Hindi ka na bata sa edad mo ngayon. Paano kung mapuwersa ang mga kalamnan mo? Makinig ako sa iyo kapag naintindihan ko na. Bakit punit itong damit? Napunit mo ba ito sa away? Kailangan mong pumunta sa reunion ngayong gabi. Okay lang, tahiin na lang ito. Paano yan gagana? Ikaw ang mister ko. Huwag kang mapapahiya. Bumili ako ng ilang set kaninang hapon. Pwede mong subukan mamaya. Tingnan kung kesya. Talaga? Oh, halika. Gaya ng inaasahan sa akin, shota ni Han Yunchi Tolchen, di ko inakalang ang gwapo mo pala. Tara na. Tara? Telecon. Kanselahin mo na, hintayin mong matapos ako. Yunsi, importante pa rin ang negosyo. Pwede naman pagkatapos ng meeting. Sige, papapuntahin ko muna ang driver sa'yo. Magkita na lang tayo pagkatapos ko. Kumusta kayong lahat? Ang tagal nating hindi nagkita. Matagal din. Oo nga. Hulaan niyo sino nakasalubong ko. Sino? Si Chen Jixing. Talaga? Naalala niyo pa ba? Ah, siya pala. Siyempre naman. Ilang taon na akong di nakakita. Balita ko. Mukhang hirap siya ngayon. Walang stable na trabaho. Wala man siyang pensyon pagtanda. Ang galing niya nun, di inakalang ganito bagsak. Naku, paano siya makakapantay sa inyo? Madulas. Ayan na naman kayo, hahaha. Kaano ba katindihan niya? Halatang pampaimbabaw lang, nagmamalaki pa daw may-ari ng bahay. Nahihiya na kong sabihin totoo. Tanong ko lang, darating kaya siya sa reunion? Ano sa palagay niyo? Gaya niyang nasa laylayan, kaya ba niyang kumain sa Suzaku? Talagang sasapit to para makakain, baka may take home pa. Haha, tipid na tipid. Yung bagong Maybach. Ilang milyon kaya? Sino kayang mayaman galing Yun City?
Chenjixing. Chenjixing. Ito. Salamat. Paano nangyari yon? Hindi ba sinabi mong mahirap siya? Paano ka malalaman yan? Mga dating kaklase, tagal na nating di nagkita. Xiao Q yan. Xiaolin. Ang bilis ng panahon! Parang kailan lang 20 taon na. Brother Chen, umunlad ka na. May Maybach at suot na pang-alta. Tingnan mo ang tela nito. Siguradong libo-libo to, di ba? Ay, hindi na. Bro Chen, kung naalala ko, nagtatrabaho ka bang tagalinis sa hotel? Tagalinis? Noong huli akong nag-check out, nakita ko siyang pumasok at naglilinis ng kwarto. Ay, di ako makakilala noon, baka mapahiya ako, haha. Tagalinis sa hotel. Wala akong magawa kaya tagalinis muna ako. Yung ibang tao dito. Nagpapanggap lang siya. Halatang mahirap. Nagpunta sa reunion. Nirentahan ng Maybach. At nanghiram ng mamahaling suit. Ay, bagay na bagay. Gusto mong sabihin ko? Hindi ka lang nagpapalaki ng yabang para sa puri? Hindi ka ba napapagod? Naiintindihan ko. Ikaw na siguro yon. Nagtatrabaho ka bang tagalinis sa Villa 1 sa araw? Brother Chen, bakit mo sinayang ang perang ito? Lahat tayo ay dating kaklase. Kahit alam namin ang sitwasyon mo ngayon, hindi ka rin namin mamaliitin. Para lang kaming mayayabang. Ay, hindi ka ba mayabang kanina? Uy, Brother Chan. Ayos, sige. Sige. Nakita ko nandito na rin lahat. Tayo na, tara sa loob. Uy, tara na. Tara na, ayoko na sa mahirap na to. Ginoong Chen, ang magtaong ito ay narito para kumain. Oo, naalala ko. Mukhang nakapagpa-reserve sila ng regular na kwarto. Kung gayon, ayusin mo na ito. Ilagay ang kanilang kwarto i-upgrade sa pinakamataas na Emperor Hall. Sige, aayusin ko na ito. Naku, ang luho naman nito. Parang may mali dito. At salamat sa inyong pagdating. Ang 2 bote ng Romani Conti na ito ay libreng handog ng aming tindahan. Pari kayong mag-enjoy ng walang alalahanin. Libreng ibinibigay ang Romani Conti. Ang laking kabutihan naman. Ang Romani Conti na ito, libo-libong dolyar ang halaga. Tama. Mali ba ang kwartong ito? Narito naman tiyak. Tama, special kong in-upgrade ito sa Emperor Hall para sa inyo. Kung walang problema, hindi ko na kayo aabalahin sa pagkain. Hoy, teka. Hindi, pero nagpadala kayo ng alak at in-upgrade ang pribadong kwarto. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ay utos ni Assistant Lee mula sa punong tanggapan sinabing isa sa inyo ay VIP. Kami. Si Assistant Lee ba mula sa Xinghui Group? Oo. Sabihin mo kay Xiaolin na kuha ko na. Huwag nang magpadalos-dalos sa susunod. Bakit kayo nakatingin sa akin? Kuya Cheng, kilala mo pala si Assistant Lee ng Xinghui Group. May konting connection lang. Konting connection lang? Chen Jixing, nagpapanggap ka na naman ano? Saan mo balak makipagkita kay Li Tesuke? Huwag ka nang mahiya dito. Sabi ko nga, sa aming mga kaklase, ang tanging bisita ni Assistant Lee, siya si Mr. Lin. Mga kaklase, hindi niyo pa alam, di ba? Bahay ni Mr. Lin? Ilang malalaking pabrika? Nagkakahalaga ng 10 milyon. Supplier pa rin ng Xinghui Group. Kung gusto niyong mag-flatter, gawin niyo na. Uy, konting negosyo. Higit pa sa pagbanggit. Kaya kilala rin ni Mr. Lin si Li Tesuke. Tama. Uy, ano nga ba ang pagkatao ni Mr. Lin? Oo naman. Kung ganun, okay lang. Para sa'yo kaya si Assistant Lee nagbibigay ng ganitong trato? Isa lang akong maliit na supplier. Kailan ako nagkaroon ng ganitong mukha? Sige na nga, kalimutan na. Ano pa? Hindi ba si Assistant Lee? Kami ni Han Yun-si, chairman ng Xinghui Group. Naghapunan pa kami ng magkasama. Alam ko na. Kaya pala hindi nakakapagtaka, sabi ko sa mga kaklase. Kaya tayo nandito ngayon. Sa pagkakataong ito, si Jilin ang dahilan ng tagumpay natin. Hindi tulad ng iba, malinaw namang hindi siya ang may ambag. Nagsusumigi pa rin kunin ang kredito. Hindi ka ba nahihiya? Kuya Chen, gwapo ka pa rin tulad ng dati. Pero okay lang yan sa ting magkakakilala. Sa ibang tao kasi nakakahiya talaga yun. Eto bang paglilinis? Gusto lang nilang magpasikat.
Oo nga, ha. Mga dati kong kaklase, samahan niyo ako. Bihira tayong magkita-kita. Magsitagay tayo. Sige. Tagay! Tagay tayo. Ang sarap ng Romani Conti na to. Kaya pala napakamahal. Grabe ang alog. 20 taon na ang nakalipas. Nagkita-kita ulit tayo. May sasabihin ako. Pamilyar pero may kakaiba. Naalala nyo, nung nag-aaral pa tayo. Ang saya-saya natin, iba ang samahan noon kumpara ngayon. Mas simple ang lahat. Tama, habang tumatanda tayo, lalo akong namiss ang nakaraan. Huy, sabi mo to ha, naalala ko bigla yung nakakatawang nangyari noon. Guifen, naalala mo ba sa PE class? Bigla kang nagkaroon. Regla. Anong tingin-tingin mo? Hindi pa uso noon ang health education. Wala tayong alam. Nakita ko yung dugo sa pantalon mo, pinagtripan kita. Hala, Guifen. Bakit ka nagdugo? Agad kong inalis ang jacket ko, tinakpan kita. Para hindi ka mahiya. Nasira ang paborito kong jacket. Sobrang mahal pa naman nun. Ang aginaldo ko napunta lang doon. Nalungkot talaga ako nun. Sabi ko, Chenjixin, baliw ka ba? Yung mga kalumaan na yan, anong pakialam mo doon? Hoy, si Xiaolin nung nag-aaral ka, maliit ka papayat at maliit na bata. Laging may salamin, ayaw makipag-usap sa iba, napatulala. Aray, si Jilin ay napatulala. Sino nagsabi niyan? Naalala mo yung mga tambay sa labas ng eskwela? Araw-araw hinihingan ka ng pera. Pinagba-blackmail ka, sinasaktan pag di ka nagbigay. Hoy, di ko matiis yon. Bakit ang lakas ng tama? Yung mga kaklase kong lalaki, sumama sa akin makipagkita sa kanila. Sayang naman. Nadisplina ako ng paaralan pero mula ngayon tahimik na ang eskwela. Di na maulit yon. Chen, ano ang ibig mong sabihin? Nag-uutos ka sa akin? Anong inutusan ko sa'yo? Ang lakas ng loob mong sabihin, yan. Matagal nang nangyari to. Bakit ngayon mo lang binanggit? Aminado akong tinulungan mo ako noon pero di mo na kailangang sabihin. Siya ginagamit lang ang utang na loob para makautang, Jilin. Marami na akong nakikitang ganyan. Hindi nag-isip lang ako ng sasabihin, wala nang ibang kahulugan yon. Tigilan mo ang pagpapanggap. Nakatingin ka lang kay Laulin, mas magaling siya sa'yo. Gusto mong tulungan ka niya? Ano pang ginagawa mo sa kanto? Tama ba mga kaklase? Oo. Ay Chen, sabihin mo, paano kita matutulungan? Laulin ko lang ba ng bantay sa pabrika mo? Bagay si Chen Jixing sa trabaho. Sa tingin ko, bagay si Chen Jixing. Okay lang, trabaho sa security. Mas matatag kaysa paglilinis mo. Huwag mong sabihing di miss, Chen, sama ka sa akin bukas. Hindi, maayos naman ako ngayon. Anong kabalbalan yan? Huwag kang makulit. Trabaho ng gwardiya, di marangal pero mas matatag sa paglilinis. Pumasok ka na, bumalik ka maghanap ng iba. Huwag mo nang problemahin. May asawa na ako. Nakuha ko sertipiko ngayon. May sertipiko, sino mga kakakita? Bulag? Naghahanap ka ba ng byuda? Huwag kang kung ano-ano. Tinitingnan ko siya. Byuda lang makukuha mo. Madidisappoint ka dito. Hindi siya byuda. Hindi byuda? Sa'yo ngayon magkikita ang classmates. Bakit di mo siya dinala? Tingnan natin. Dapat nandito siya. May kailangan siyang gawin. May mahalagang meeting daw siya. Kaya baka di siya makapunta. Nakakainis to. Mahalagang meeting? Parang matinding boss yon. Chen Jixing, huwag ka nang magdahilan. Sabihin mo ang totoo. Nakahanap ka lang ng byuda. Classmates na tayo, di ba? Sino naman ang tatawa sa'yo? Totoo naman. Hoy, Xiaolin. Dapat kilala mo asawa ko. Sino pa bang kilala ko? Si Han Yun-si, chair ng Xinghui. Tagapangulo ng grupo Xinghui Han Yun-si. Ano? Aray, Chen. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Tagapangulo ng grupo Xinghui, nakikita kita. Wala ka namang karapatang makipagkita sa kanya, di ba? Sabi ko si Chen Jixing, konti lang naman ang nainom mo. Bakit mukha kang lasing na pusa? Ang lakas ng loob mong magmalaki. Kuya Chen, hindi ito biro. Nang ungunang kumpanya, ang Grupo Xinghui sa Timog Lalawigan, napakataas ng estado sa lipunan. Hindi natin ito maaabot. Dapat maging praktikal ka na lang. Hoy, makinig ka kung mapapangasawa mo si Han Yun-si. Ako pa rin ang Tianmen Dragonhead. Tara, igalang natin ang Dragonhead ng Tianmen. Hindi ka naniniwala sa akin? Huwag na, ayaw ko nang magpaliwanag. Hoy, sige na. Huwag kang matigas ang ulo simula nang pumasok ka. Paulit-ulit na nagpapanggap. Mga kaklase mo kami noon. Hindi ako bababa sa antas mo. Wala ka talagang alam sa kabutihan.
Sabi ko na nga ba ganito siya? Hindi dapat siya pinayagang sumama. Nakasira pa ng masayang pagkain. Tama ba mga kaklase? Ochan, anong masasabi mo sa alok ko kanina? Pumasok ka sa pabrika bukas. Kain at tirahan, babayaran kita ng 4,000 yuan bawat buwan. Tagapangulo. Nasaan si Lao Chen? Dalhin mo ako doon. Dito sa direksyon. Kahit na sa aking pabrika may Tibetan Mastiff, mukhang mabangis. Nakakabantay din ng pinto. Pero ikaw, Kuya Chen, ang lakas mo, mas magaling pa sa aso, ahoy. Oo, meron pang dalhin mo rin ang wifi mo. Wala ka namang ginagawa. Dadagdagan kita ng 2,000. Hoy, tama na ba ang sasabihin mo? Bakit ayaw mo? Naawa ka ba sa asawa mo? Ayaw mong magdusa siya kasama mo. Kahit gaano ako kawala, hindi ko kailangan ng limos. Itabi mo na yung mababang tingin sa sarili. Huwag mong sabihing di ka inalagaan ng mga kaklase. Bibigyan pa kita ng 1,000. Ngayong gabi dalhin mo ang asawa mo sa pabrika para magbantay. Narinig kong may nagsabing magbantay ako ng pinto. May narinig akong may gustong ipatingin sa akin ang gate. King Han. Pasensya na, Lao Chen. Huling-huli na ako. Oaks lang. Isang class reunion na puno ng kawalang katapatan pagka humaling sa pera. Buti nga't hindi ka sumama. King Han, bakit kayo nandito? Ang relasyon ninyo ni Kuya Chen. Hindi ba niyo sinabi lahat sa kanya? Asawa ako niya. Ha? Paano nangyari yun? King Han, kailan po kayo dumating? Nung pinapunta niyo siyang magbantay ng gate, nakikinig ako sa pintuan. Ang galing. Hoy Geng, Han, biro lang yon. Huwag niyo seryosohin. Gusto niyo kaming dalawa ang magbantay ng gate? G, Lin, gaano ba kayo kakakaya? Mapanganib yata ang pagbantay ng gate. Bakit hindi na lang natin pagbigyan? Kuya Chen, huwag kang magsalita ng kung ano. Wala akong lakas ng loob. Bagay lang sa akin ang magbantay ng gate para sa inyo. Dahil lang classmate ka ni Lao Chen, baka maasikaso pa kita, mukhang hindi na kailangan. Hoy Jeng, Han, mali ako. Patawarin niyo na ako. Ngayon hindi lang nawala ang pag-asikaso, mamaya, tatanggalin din ang pabrika niyo sa listahan ng suppliers. Ano? Hindi rin maisasama sa listahan ng mga supplier. Ano? Tapos na. Tapos na lahat. Tapos na. Lao Chen, tara na. Shelly, inaapi ang asawa ko. Alam mo na ang gagawin, di ba? Opo. Halika. Lao Chen, bakit ka malungkot? Kaklasing dati yung malapit. Ngayon, isa-isa nagkakaganyan na. Medyo sentimental lang ako. Sige na, huwag ka nang mag-isip masyado. At Chen, nandito ka? Bakit ka nandito na naman? Chen, babalaan kita. Huwag mo akong hawakan. Nandito ako ngayon, hindi para guluhin ka. Sabihin mo na ang problema. Sasalihan mo ba ang Investment Promotion Conference ng Tianmen Group? Siyempre, bibigyan ng Xinhui Group ng mabilis na pag-angat. Hindi ko yan palalampasin. Pero hindi ganun kadali, di ba? Ano ang gusto mong sabihin? Ako, papakilala kita sa isang VIP ng Tianmen Group. Yung si ang gabi na. Kung hindi, huwag na. Lao Chen, hindi mo maintindihan. Napakahalaga nito sa akin. Hindi ko alam kung maaasahan ang inrekomenda ni Han Jian. Matutulungan ba niya ako? Sa pagkakalam ko, China Merchants Conference ang pinal na desisyon ay nasa pinuno ang Dragon Head. Kahit gaano siya kalaki, mas malaki sa Dragon Head. Basta. Susubukan ko pa rin. Lao Chen, mauna ka na sa kotse. Sige, mag-ingat ka. Sige. Hello, Yingluo. Ata, bilisan mo. Bakit ka napunta sa ganitong lugar ulit? Ano ang pinagmulan nitong tinutukoy mong tao? Titi, malalaman mo pagpasok. Tara na. Yin Xiao. Parating na. Ate, pakilala kita. Si Qin Feng, anak ng tagapangulo ng Tianmen Group, Young Master Qin. Anak ng tagapangulo. Pasok ka at umupo. Ate, umupo ka. Laging naririnig ko ang Dragon Head at presidente ng Tianmen Group. Hindi ko kilala ang chairman. Hoy ate, kaya pala hindi ka updated ate. Tingnan mo ang buong Tianmen. Ang Dragon Head ang siyang pinakamakapangyarihan pero ano naman ang nasa ilalim nito? As a presidente at chairman ay hiwalas. Tama ka. Gusto kong maging mas malinaw ang Tianmen ay hindi lang korporasyon.
Mas malawak itong organisasyon. Si President Chen Yingluo sa negosyo. Ang tatay ko sa organisasyon, pareho kaming may hawak. Pero magkaiba ang sistema. Ganun pala ang business promotion meeting. Kaya kong tulungan kayo dito walang kasiguraduhan, pero tataas ang tsansa ng Xinghui Group. Natiday. Kahit ano ang mangyari, hindi kita pababayaan. Huwag kang magpasalamat, wala akong kailangan. Isipin mo na lang. About pockets, bakit kipagkaibigan? Tin, malaki ang tiwala ni Chin Xiao. Anong gusto mong inumin? Dasal natin ang tagumpay. Sige, umpisahan na natin. Naririnig ko ang chairperson ng Xinghui Group ay napakaganda. Magkita tayo mamaya. Tama na totoo ang sabi-sabi. Young Master Chin, medyo huli na tayo. Aayain kita sa ibang araw. Salamat. Ate. Anong ginagawa mo? Ate, anong problema mo? May mali sa alak na ito. Sino ka? Young Master Chin, ang elegante mo. Congrats, Young Master Chin sa puso ng dilag. Ang ganda ng Yun City ay kay Young Master Chin na. Hindi ba't ikaw na? Pati sina Chen Jixing at Chen Yingluo, mga puta, nawala sa akin lahat. Maaari pa silang makulong. Salamat kay Chin Xiao na iwasan ang hirap. Tama, mga tao na tayo ni Chin Xiao. Chin Xiao, and saan yung ibig mong sabihin? Handyan, ang tanga mo, marangal si Chin Xiao. Makikipagkaibigan ka sa playboy na to. Tinitingnan ni Chin Xiao ang ate mo. Ano saan yung sabi mo? Bakit hindi ka pa lumalabas? Bakit mo gagawin yon? Alam mo na yan, di ba? Bakit ka ganyan kaakit-akit? Chin Feng, tapang mo bang galawin kapatid ko? Hindi pa ako tapos tayo. Talaga? Talaga? Anong klaseng halimaw ka? Naglakas ka pa sumigaw sa akin? Hayaan mong ipakita ko. So ngayon po, hindi lang kapatid mo ang aanuhin ko. Gusto kong panoorin mo. Paano ko siya pinaglaruan? Hindi, pakawalan mo ako. Chin Feng, nakikiusap ako, bitawan mo kapatid ko. Chin Feng, kung kaya mo, lumapit ka sa akin. Magandang ideya. Han Yunsi. Pagkatapos ng gabing ito, akin ka na. May asawa ako. Halimaw ka. Asawa, masasabi mo bang yung matanda kumuha ng sertipiko mo, di ba? Oh, siguro hindi ka pa niya nagalaw, no? Kaya dapat isang kamay lang. Pakawalan mo ako. Papapatayin kita. Bitawan mo ako. Alis niyang marumi mong kamay sa akin. Alisin mo yang marumi mong kamay. Lao Chen. Marami akong bodyguard sa labas. Paano ka nakapasok? Yung inutil na bantay sa labas, paano nila ako mapipigilan? Bilang isang taga-Tianmen, nagtatangkang kumilos ng walang pakundangan. Hindi ka ba takot sa batas pamilya ng Tianmen? Batas pamilya? Matandang bagay, hindi mo yata alam. Si Chin Xiao ay anak ng tagapangulo ng Tianmen. Tingnan mo ang buong Tianmen. Sino ang mangangahas humawak sa kanya? Sa totoo lang, kahit si Pangulong Chen Yingluo mag-iisip siya ng 2 beses bago ako guluhin. Paano kung ulo ng dragon? Ano ang sabi mo? Ulo ng dragon? Ano yung ulo ng sis dragon ay dawadating or sa may problema mo? Sabihin ko sa'yo, magkakilala rin kayo. Huwag mong sirain ang magandang balak ko. Hindi mo ako magagalaw. Ako ang anak ng tagapangulo. Lao Chen. Hintayin mo ako.
Shenhua, Leo? Ginawa mo lahat ito? Kailan mo ako tuturuan? Tigilan mo ang kadaldalan at sumunod ka. Napakagwap. Youngsi, okay ka na ba? Gusto mo ng tubig? Mainit na mainit ako. Parang gumagapang na langgam. Ay, kasalanan lahat yan ni Chin Feng. Siguro nilasing niya kapatid ko. Yung bayaw na yun, bahala ka na. Umasa ka sa akin. Mas mabuti pang dalhin ko muna siya sa kwarto niya. Oy, sige. Hoy. Mabuti rin na bumalik sa park. Lao Chen. Youngsi. Youngsi, hintayin mo ako. Youngsi. Sobrang init ko. Hindi ko na kaya. Gising na. Gusto mo ng almusal? Lao Chen, kagabi ako. Kasal na tayo pareho. Mahiyain ka pa rin. Ay, tumigil ka nga. Nakakapanghinayang pa rin. Tsansa kong makuha ang pabor sa Tianmen na wala na. Bakit mo nasabi yan? Pag-isipan mo, nagalit na sa atin si Chin Feng. Tiyak na babagsak tayo. Hindi ako masyadong umasa. Wala nang pag-asa ngayon. Paano mo malalaman kung di susubukan? Teka, iminumungkahi ko sa'yo. Dumalo sa investment promotion gaya ng dati. Bibigyan kita ng sorpresa. Ha? Di kompleto na ba ang pondo? Chairperson, na-mobilize na ang lahat ng pondo. Kabuang 50 bilyon. Kahit 50 bilyon, mahirap makalusot sa matinding kompetisyon. Hindi. Ate, anong ginagawa natin dito? Si Lao Chen yan. Hindi pa ba siya dumadating? Uy! Nandito ka rin pala? Chin Feng. Uy! Nandito ka rin. Chin Feng. Sa tingin ko, galing ito sa pagkapahiya. Bagaman hindi mahina ang Xinghui Group, pero pawang Great Xi 500 companies tinatayang sa antas ng pagsusuri ng Capital Miss Han ay matatalo ng malaki. Tingnan natin ang mangyayari. Ikaw ba ay matigas ang ulo? Ayaw mong sumuko hanggat tuluyang natatalo. Sa totoo lang, ang mananalo sa investment fair, halos magkapareho lang ang resulta. Ito ay kumpanyang suportado ng aking pamilyang Chin. Hindi ko inaasahan. Ka-Chen. Ikaw pala. Sabi ko, bakit laging ikaw? Anong ginagawa mo rito, basura ng lipunan? Tapos nangupahan pa ng suit? At sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang mananalo sa pagkakataong ito ay Xinghui Group. Ano po? Xinghui Group, paano sila nananalo? Umaasa sa salita mo lang? Walang hiya ka talaga. Kahit si Batang Chin na kilala hindi rin basta manghuhula kung sino ang mananalo. Anong karapatan mong magsalita? Magsasabi ako ng walang hiya ngayon. Tinatanong mo kung ano ang sandalan ko, sasabihin ko sa iyo. Ako. Narinig mo yun? Ha. Kaibigang Chen, bakit mo nasabi yan? Opo, bayaw. Nagbibiro ka ba? Magtiwala ka sa akin. Sige, dahil kaya mong ipanalo ang Xinghui Group kung gayon, patunayan mo sa lahat. Simulan natin sa pag-verify ng capital. Ang kumpanyang sinusuportahan ng pamilyang Chin malakas ang daloy ng pera ngayon. Mas mayroon pa ring 90 billion sa talaan. Baguhin ang selling point kahit gusto. At aabot sa 100 billion ang ari-arian. Ano? Napakalakas nga ng kakayahan. Kaibigang Chen, wala na talagang pag-asa. Hirap akong makalikom ng 10 billion. Naririnig mo? Iyon ang agwat. Hindi nito kayang ayusin sa ilang salita. Kaya paano kung sabihin kong ito ang maaasahan ko? Ano ba talaga to? Narito na. Tianmen Black Card. Ano? Tianmen Black Card? Ayon sa alamat, wala pang 5 ang na-issue. Bawat Tianmen Black Card may trilyong quota. Lao Chen, anong nangyayari?
Malalaman mo rin mamaya. Anong nangyari? Sapat na ba to? Paano mo nakuha ang Tianmen Black Card? Sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, nanalo ako sa pag-verify ng kapital. Masyadong maaga para sabihing panalo. Sino ang makakapagsabi? Totoo ba ang Tianmen Black Card na hawak mo? Pakuha ng POS machine. Makinig ka. Kapag nalaman kong nanloloko ka, kahit pa ang Diyos, hindi ka na maililigtas. Kasalukuyang balanse, 1 trilyon. 1 trilyon. 1 trilyon. Paano yan posible? Ito ay totoo si... Mang Chen, paano ka nagkaroon ng ganyang pera? Yung si, mahalaga ba ito? Nung ako'y dukha, okay lang sa'yo. Ngayon, may pera na ako. Yaw mo ba? Totoo yan. Teka, kulang pa ito para sa capital verification. Baka nakalimutan mo. Nagwagi sa Merchant's Fair. Kailangan itong italaga mismo ng Dragon Head. At madali lang yan. Pasok ka. Makilala ang Dragon Head. Dragon Head? Dragon Head, bayaw ko ay isang Dragon Head. Mang Chen, hindi ako nananaginip, di ba? Tatay, nagtago ka ng malalim. Pinamuhay mo sa akin ang hirap mahigit 20 taon. Mga Ginoo at Binibini, ngayong araw opisyal kong inanunsyo. Ang Xinghui Group ay naging permanenteng partner ng Tianmen. Grupo Xinghui maging panghabang buhay kong kasama sa Tiananmen magtamasa ng suporta ng pinakamahusay na resources $1 trillion na pondo. Tungkol sa 3 salot na ito, Yingluo, asikasuhin mo sila ng mahigpit. Huwag natin pahintulutang sirain nila ang reputasyon natin sa Tiananmen. Oo, dalhin na sila. Dragon Head, Dragon Head, Dragon Head. Sa totoo, may mga pag-aaral pa ako sa paglilinis, Hoy. Dragon Head. Nasiyahan ka ba sa regalo kong pamalay? Pamamanhikan? Hindi ba't may lisensya na tayo? Hindi pa ba ito kasal? Samantalahin natin ang pagkakataong ito. Nais kong magmakaawa ng formal sa'yo. Binibining Han Yunchi, pakakasalan mo ba ako? Oh. Xiao Hao, ang dahilan kung bakit nagtatago si Itay ay dahil ayokong maging isa kang playboy. Pero swerte at di mo binigo si Itay sa hinaharap. Mas pagbubutihan ko kay Yingluo, ako na ang bahala sa mga pasanin mo, Itay. Para makapagpahinga na kaming mag-asawa ni Tita Yunsi. Itay, wag mag-alala kaya to. Yungsi, uwi na tayo. Sige.